Sa sobrang kalampahan ng matabang ito, nasaksak niya ang sarili gamit ang espada ng kanilang pamilya. Halos hindi siya nakaligtas, at may isang bagay sa kanya na tuluyang nagbago. Tumigil siya sa walang tigil na pagkain at sa halip ay nagsimulang magsanay. Nagsimulang tumakbo ang mataba sa buong araw at pinapalakas ang kanyang mana core sa tuwing nagpapahinga. Pagkatapos, nag-ensayo siya araw at gabi, paulit-ulit na iwinawasiwas ang kanyang espadang kahoy. Hindi niya pinapansin ang kanyang pagod, at kahit na sinabihan siya ng tagapagturo na tumigil, hindi siya nakikinig. Paulit-ulit siyang nagpatuloy kahit umuulan hanggang sa magasgas at dumugo ang kanyang mga kamay, at sa wakas ay nabali ang kanyang espadang kahoy. Sa loob lang ng isang buwan, hinasa niya ang bawat galaw hanggang sa maging perpekto. Pagtingin sa kanyang mga gasgas na kamay, lubos siyang nasiyahan sa resulta. Ngunit may limitasyon ang katawan ng tao, at sa huli ay nawalan siya ng malay dahil sa pagod. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagsasanay at pagkaraan ng ilang panahon, hindi na siya mataba. At maging ang kanyang sword master ay nagulat sa kanyang mga kakayahan sa espada at mga diskarte sa mana. Kaya ano ang nagpabago ng husto sa matabang ito? Well, ang totoo, ang kanyang katawan ay sinapian na ngayon ng kaluluwa mula sa espadang isinaksak niya sa sarili, at hindi ito isang simpleng espada. Iyan ang kwento mula sa pananaw ng isang bayani na muling nabuhay bilang isang espada. Sa loob ng maraming siglo, ginamit siya ng maraming alamat. Ngunit ang pinakamahalagang ugnayan na ibinahagi ng espadang ito ay sa isang tao lamang, isang bayani na nagngangalang Leonberg. Sa kabila ng hamak na pinagmula ng lalaking ito bilang isang magsasaka, nakuha niya ang titulong Sword Saint sa pamamagitan ng purong determinasyon at ginamit ang kahanga-hangang espada. Kahit na marami nang gumamit sa espada, si Leonberg lang ang itinuring niyang tunay na kasama. Naglakbay sila mula sa isang kontinente patungo sa isa pa, ginugol ang mga dekada sa paglalakbay at paglilinis ng mundo ng magkasama. Sa huli, dumating ang araw para harapin ang final boss, ang puting dragon ng Frost Mountains. Ito ay isang dambuhalang halimaw na may pilak na kaliskis na pumiga sa bawat patak ng lakas ni Leonberg bago niya ito nagawang patayin. Sayang, habang ibinabalik nila ang kapayapaan sa kaharian, isang tagumpay na nagbigay kay Leonberg ng pagkakataong umakyat bilang pinuno ng bansa, may kapalit ang tagumpay. Nang muling maging payapa ang mundo, sa wakas ay ipinahinga ang espada matapos ang daan-daang taong pagpaslang ng mga halimaw. Ipinasa ito sa lahi ni Leonberg sa loob ng mga henerasyon, ngunit walang kahalili ang nakapuno sa puwang na iniwan sa puso ng espada ng kanyang minamahal na kaibigan. Sa bawat prinsipe na dumating sa mga sumunod na henerasyon, lalo silang naging walang kakayahan at walang kwenta. Ang kahinaang ito ay umabot sa sukdulan ng ipasa ang espada sa isang walang kwentang matabang kabataan. Sa sandaling iwinasiwas ng matabang prinsipe ang kanyang karapat-dapat na sandata, nasuklam ang espada. Ang baboy na ito ay isang bastos na bata na walang kaalam-alam kung paano humawak ng espada. Mabilis na nagsagawa ng stat check ang espada, at isang system window ang nagpakita ng lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa bata. Ang pangalan niya ay Adrian Leonberg, isang 16 na taong gulang na matabang bata na literal na na-nerf ng 7 beses kung tama ang bilang ko. Sa madaling salita, inilalarawan siya ng kanyang mga katangian bilang isang walang kwentang tao na halos walang lakas. Dagdag pa, mayroon siyang mana sensitivity disorder. Kahit na malinaw na ipinapakita ng apelyido ng bata na siya ay lahi ni Leonberg, iba ang sinasabi ng kanyang kaawa-awang stats. Napakahiya ng bata, nahihirapan siyang itayo man lang ang espada. Puro siya salita at kulang sa gawa, at nakakainis na sa espada ang kanyang mga palaging proklamasyon. Pagkatapos bigkasin ang pangalan ng banal na bayani, ibinuhos ng bata ang lahat ng kanyang lakas sa pag-angat ng espada, at nagsimulang iwinasiwas ang sandata ng walang direksyon, na ikinatakot ng lahat sa paligid niya. Habang sumusugod ng walang tingin ang tabaing ito, halos walang oras ang mga katulong na maghiwa-hiwalay para maiwasan ang tamaan. Ang katangahan ay umabot sa sukdulan ng madapa ang lampang prinsipe sa sarili niyang mga paa at aksidenteng naitutok ang matalim na espada sa sarili niyang tiyan. Sa kanyang pagbagsak walang plot twist. Talagang nasaksak siya ng sarili niyang espada. Lahat ng nakatayo doon ay nasindak sa trahedya at tumakbo para suportahan ang batang prinsipe. Pero huwag nating kalimutan ang espada na kasalukuyang dumaranas ng pinakamalalang sitwasyon. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi naman pala ganoon kasama ang pagkamatay ng bata. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung bakit. Nabigo si Adrian na magmana ng anumang katangian na magpapakitang siya ay tunay na inapo ni Leonberg. Napansin lamang siya sa mga maling dahilan. Mayabang siya sa kabila ng kawalan ng talento at walang hangganan ang kanyang kasakiman. Sa madaling salita, siya ang tunay na sagisag ng 7 nakamamatay na kasalanan, maging ito man ay pagnanasa, katamaran, katakawan, o kasakiman. Kung siya ang magiging susunod na kahalili sa pamumuno, wala nang kahariang matitira para pamunuan. Ngunit ang malampang pagkakamaling iyon na naging sanhi ng kanyang pagkakasaksak, ay malapit nang baguhin ang kapalaran ng kaharian para sa kabutihan. Sinapian ng espada ang katawan ng prinsipe sa sandaling ito'y nawalan ng kaluluwa.
Sa loob lamang ng ilang araw, napansin ng mga tauhan sa kastilyo ang isang hindi pa naganap na biglaang pagbabago sa personalidad ng bata. Umaarte siya na parang nawalan siya ng alaala. Tumanggi pa ang bata na alalahanin o kilalanin ang maestro na laging nagtitiis sa kanyang mga kalokohan. Di nagtagal, dumating ang hari sa silid para makita ang kanyang anak. Sa pagtingin pa lang, halata na sa mayabang na espada na ang lalaking ito ay tiyak na ama ng bata. Medyo nagulat siya na hindi kasing kaawa-awa ng kanyang anak ang itsura ng hari. Gayunpaman, nakakabahala para sa ama ang kawalan ng modo ng kanyang anak dahil hindi man lang siya binati ni Adrian. Sinubukan ng guro ni Adrian na protektahan ang kanyang disipulo, na sinasabing dumaranas ang bata ng problema sa pagkawala ng alaala. Nagulat ang mga Royal Knight sa balita at iminungkahi na ipasuri sa mga manggagamot ng palasyo ang estado ng pag-isip ng prinsipe. Pagkaraan ng ilang sandali, nang matapos suriin ng manggagamot ang bata, napagpasyahan niyang walang pisikal na pinsala sa utak, bagamat nang atuwiran siya na trauma o psychological shock ang malamang na sanhi ng amnesia na ito. Mukhang hindi lubos na kumbinsido ang hari, at nararamdaman ni Adrian ang pag-aalinlangan ng kamahalan mula sa malayo. Ipinaalam sa kanya ng hari na ang simpleng pagsasabing nakalimutan na ang lahat ng kasamaang ginawa ni Adrian ay hindi magbubura sa mga ito. Kahit na nawala kay Adrian ang lahat ng kanyang nakaraang karanasan, nangangahulugan din itong nawala sa kanya ang bawat aral na dapat niyang natutunan mula sa kanyang mga pagkakamali. Ang isipin pa lang na literal silang bumalik sa simula patungkol sa pag-unlad ni Adrian ay nakakagalit. Matapos ipaalam sa kanyang anak kung gaano siya kaawa-awa, umalis na ang kamahalan sa silid. Samantala, si Adrian, ibig kong sabihin, ang espada sa loob ng katawan ni Adrian, ay hindi natutuwa sa paraan ng pagtrato sa kanya. Dahil dito, napaisip siya kung gaano kasama ang ugali ng batang ito para magkaroon ng ganitong reputasyon. Sa kabutihang palad para sa kanya, mayroong kahit isang tao na tinatrato siyang parang tao, ang kanyang mahal na ina, na labis na minamahal ang kanyang walang kwentang anak. Ano ba, para sa kanya, ang tabaing ito ay isang gwapong binata. Masaya na ang mapagmahal na ina na nagbalik na ang kanyang anak. Diyos lang ang nakakaalam kung paano siya mabubuhay kung wala ito. Naawa na lang ang espada sa ina na nagluluksa para sa isang anak na patay na. Dumating ang gabi at ang masayang ina ay nagpasya ng bumalik sa kanyang silid. Ang makita siyang napakasaya ay nagtulak sa espada na pagnilayan ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Literal na napatay niya ang inapo ng kanyang kaibigan kahit na dapat ay protektahan niya sila. Pero, sinusubukan ng espada na kumbinsihin ang sarili na hindi niya ito kasalanan at walang mabuting maidudulot ang pagsisihan pa ang nakaraan. Sa kasalukuyan, ang pinakamaliit na magagawa niya ay gamitin ang pagkakataong ito para itama ang mga bagay at iwasto ang lahat ng pagkakamali ng orihinal na Adrian. Ang katawang ito ay mataba at walang anumang magandang katangian. Dahil dyan, naisip niya ang kanyang unang gagawin, ang magpalakas. Plano niyang simulan ang kanyang paghahangad ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang mana heart sa loob niya. May kumpiyansa, huminga si Adrian at nagsimulang mag-ipon ng mana, ngunit nawala lang ito na parang walang nangyari. Malinaw na tumatanggi ang kanyang katawan na tanggapin ang pagdaloy ng mana. Sinubukan niya ulit, pinipilit hanggat kaya niya, pero nabigo lang siya. Natuklasan ni Adrian sa mahirap na paraan na ang katawang ito ay sira na hindi kapanipaniwala. Habang nalulunod siya sa kalungkutan, isang sinag ng pag-asa ang dumating sa anyo ng isang katulong. Nagdala ang katulong ng isang pampalakas na ipinadala mismo ng reyna. Maaaring hindi masarap ang pampalakas, ngunit ito ay magiging napakabisa para sa kanyang walang kakayahang katawan. Habang pinipilit siya ng katulong na inumin ito, nagsimula siyang matakot sa pinakamasamang mangyayari. Kasi, hindi ito ang unang beses na nagdala siya ng pampalakas na ito, at dahil sa agresibong reaksyon ni Adrian dati, natatakot siyang maulit ang kasaysayan. Pero sa kabutihang palad para sa kanya, hindi tulad ng totoong walang kwentang si Adrian na hindi kailanman naintindihan ang halaga ng imported na pampalakas na ito. Malinaw na nakikita ng ating Adrian na ang likidong ito ay mayaman sa mana. Nang hindi naghihintay ng isang minuto, hinablot niya ang tasa mula sa tray at sinimulang lagukin ito, na ikinagulat ng katulong. Nang maubos na niya ang laman ng mangkok, mahigpit niyang pinaalis ang katulong. Nang makaalis na siya, sinubukan niyang muling tipunin ang mana sa kanyang mga kamay. Sa kabutihang palad, hindi pala peke ang pampalakas na ininom niya. Bagamat hindi pa rin sapat ang dami ng mana na kaya niyang tipunin, nagpasya siyang mag-eksperimento pa. Mabilis niyang sinundan ang katulong na naghain sa kanya ng pampalakas at nagtanong kung mayroon pa siya nito. Ilang araw ang lumipas, at ang sakim na ngiti sa mabilog na mukha ni Adrian ay sapat na patunay na sa wakas ay nagtagumpay siya sa paglikha ng isang mana heart. Para sa kanya, naging madali lang sana ang paglikha ng mana heart kung hindi dahil sa katawang ito. Iyon mismo ang dahilan kung bakit nakalimutan niyang isaalang-alang ang isang variable. Ang mana na nag-apoy sa kanyang puso ay nagsimulang magdulot ng napakatinding sakit. Pakiramdam niya ay nag-aapoy ang kanyang kalooban, at ang kanyang dibdib ay malapit ng sumabog anumang oras. Yep, ang paglikha ng mana heart ay palaging isang masakit na proseso, at kung mabigo siyang paglabanan ito at mawalan ng malay,
tiyak na kapahamakan niya. Kaya ginawa ng bata ang lahat ng kanyang makakaya upang mag-concentrate at i-sense ang sarili sa mana na pumupuno sa kanyang puso. Sa huli, matagumpay niyang nalampasan ang pinakamahirap na bahagi ng proseso at ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nasayang. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, hindi lang dahil nagawa niyang lumikha ng Mana Heart, kundi dahil sa pagkakataong ito, ang Mana Heart ay pag-aari niya. Sa dati niyang buhay, tinulungan niya ang kanyang mga may-ari na gumamit ng Mana Heart, ngunit iba ngayon, at halos hindi niya mapigilan ang kanyang kaligayahan. Nang makumpleto ang Mana Heart, nakatanggap siya ng isang system notification, ang uri na dati niyang ipinapadala sa kanyang mga may-ari, ngunit ngayon, siya naman ang nakatanggap. Sa paglitaw ng isang system window, sunod-sunod pa ang sumunod na ikinagulat ng ating matabang bida. Sa madaling salita, ang kanyang mahinang katawan ay sagabal pa rin sa paggamit ng buong potensyal ng Mana Heart. Dahil dito, ilang mga astig na skill lang mula sa marami ang pinapayagan niyang gamitin. Sa ngayon, 2 authority lang ang maaari niyang gamitin, ang Third Eye at Third Ear. At kahit pa, magagamit niya lang ang mga skill na ito sa loob ng isang tiyak na limitasyon. Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan, pinapayagan siya ng Third Eye na makakita ng mas malinaw, habang pinapayagan siya ng Third Ear na makarinig ng malawak na spectrum ng mga frequency. Naririnig niya pa ang mga katulong na nagsisismisan tungkol sa kanya sa mga maling dahilan. Ngunit bago pa niya masubaybayan ng husto ang mga katulong, bumalot sa kanya ang matinding pagod dahil sa pagkonsumo ng mana na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang paningin. Siyempre, hindi gusto ni Adrian ang mga restriksyong ito na inilagay para limitahan ang kanyang potensyal. Noong araw, noong siya ay isang espada lamang, mayroon siyang kakayahang makakita at makarinig ng lahat sa lahat ng direksyon. Ngunit sa ngayon, halos hindi siya makapaglabas ng sapat na mana para magamit ang Third Ear at Third Eye sa maikling sandali. Gayunpaman, positibo siya na kapag tumaas ang kanyang kabuang mana capacity, magagawa niya ang higit pa roon. Bagamat mababa ang kanyang mana capacity, napakalaki naman ang kanyang gana, at kasalukuyan siyang nagugutom. Sa paghahangad ng kapangyarihan, halos nakalimutan ng espada na naninirahan siya sa katawan ng tao at kailangang masanay dito. Ilang sandali pa, muli niyang nakita ang kanyang mapagmahal na ina, at mas masaya ito kaysa sa nakita natin dati. Ang pinagmulan ng kanyang kaligayahan ay dahil sa katotohanang inubos talaga ng kanyang anak ang bawat patak ng tonic na ipinadala niya. Habang abala siya sa pagbibigay ng pagmamahal ng ina, isang bagong karakter ang lumitaw. Nang tanungin siya ng kanyang ina kung nakikilala niya ang taong ito, walang kahihiyang itinanggi ito ni Adrian. Well, itong lalaking mukhang nakakatakot ay kapatid ng kanyang ina, sa madaling salita, tiyuhin ni Adrian. Umaasa ang ina na tutulungan ng kanyang kapatid ang pamangkin nito sa mga nawalan niyang alaala. Gayunpaman, may ibang pananaw ang tiyuhin sa sitwasyon ng bata. Ang mga alaala ni Adrian ay walang kabuluhan sa simula pa lang, kaya't masasabing sayang lang ang pagsisikap na tulungang ibalik ang walang kwentang koleksyong iyon. Dahil sa bastos na puna na ito, napagtanto ng ating bida na may malalim na galit ang lalaking ito kay Adrian. Sa ngayon, iisa lang ang maipapangako ng lalaki, ang tulungan si Adrian na magbawas ng taba at magpalaki ng kalamnan. Ang asahan siyang gumawa ng higit pa sa kanyang kasalukuyang kakayahan ay labis na hilingin. Well, nagpapasalamat ang ina kahit para lang dito. Samantala, ang paraan ng pagtitig ng lalaking ito sa ating bida na parang hayop na maninila ay nagsasabi kay Adrian na lagot siya, sa matalinhagang salita. Sa susunod na eksena, malakas na sinipa sa lupa ang kaawa-awang lalaki. Literal na tinititigan ng tarantado ang walang kalaban-laban na bata na parang isang gutom na lobo. Nilinaw niya ang kanyang sarili. Hindi pinapayagang huminga si Adrian maliban na lang kung bibigyan siya ng pahintulot. Kung gugustuhin niya lang, tuturuan niya si Adrian ng pinakaasam at sagradong swordsmanship ng pamilya. Siyempre, ikinainis ito ng sobra ng ating matabang bida. Para sa isang taong responsable sa tagumpay ng pamilyang ito, nakakahiya para sa mga taong ito na kumilos ng walang utang na loob sa mismong taong lumikha ng kanilang estilo. Tumayo muli ang galit na si Adrian at nanumpa na sa loob ng 6 na buwan, papasukuin niya ang kanyang tiyuhin na kilalanin siya. Kung mabigo siya, handa siyang maging isang puppet sa mga kapritsyo ng kanyang tiyuhin. Dahil dito, kung manalo siya, gusto niyang pagbigyan siya ng kanyang tiyuhin ng isang kahilingan. Sa pag-akalang kayabangan ang kumpiyansa ng bata, agad na pumayag sa mga kondisyon ng bata ang pinaka-aroganteng tao sa mundo. Pinag-isipan ni Adrian ang kanyang sitwasyon. Kahit na buong tapang niyang ipinahayag ang tagumpay, alam na alam niyang pahihirapan siya ng katawang ito. Binalot ang kanyang katawan sa mana, nagsimula siyang tumakbo ng mabilis na may intensyong sunugin ang labis na taba. Bigla, napansin ng tiyuhin ang presensya ng mana sa loob ng katawan ni Adrian na ikinagulat niya ng husto. Agad niyang pinahinto ang pagtakbo ni Adrian upang magtanong ng isang bagay. Nakalikha na ba siya ng Mana Heart? Hindi sinayang ng ating bida ang pagkakataong ito para ipagmayabang ito dahil gustong-gusto niyang magulat ang kanyang tiyuhin. Lumalabas na dismaya nga ang kanyang tiyuhin, ngunit hindi sa dahilang iniisip mo. Naiinis siya, nagtataka kung sino ang nagmungkahi na umabot pa siya sa pagbuo ng isang Mana Heart.
Dahil ang masakit na katotohanan ay isa itong teknike na para lamang sa mga mababang uri ng mersenaryo. Ayan na. Lahat ng kumpiyansang taglay ng ating bida ay nadurog sa isang revelasyon. Ang kalokohang natutunan niya ay walang halaga. Ilang sandali pa, ang kanyang kumpiyansa, na dati lumobo tulad ng kanyang tiyan, ay humupa na, at halos masiraan na siya ng ulo, habang pinag-isipan ang mga sinabi ng kanyang tiyuhin. Ipinakita ng kanyang tiyuhin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagbuo ng isang mana ring at paghampas nito kay Adrian. Ang isang hampas na iyon ay sumira sa mana na labis na inaasahan ng ating bida. Ang teknike na ginamit ng kanyang tiyuhin, ang mana chains, ay maaaring gamitin para durugin ang aura na nililikha ng isang mana heart. Bukod dito, mas madali at mas matatag itong gamitin. Kahit ang pamilya ng Count Eli na kumapit sa tradisyon ng mana heart ay tuluyang bumagsak isang siglo na ang nakalipas. Ngayon, wala nang sumusubok na gumamit ng mana heart. Dahil sa mga bagong revelasyong ito, napilitan si Adrian na bumalik sa pag-aaral ng pangunahing teorya ng mana chains. Narito ang kaunting pag-unawa kung paano ikinakategorya ang paggamit ng mana. Ang mga mage ay kadalasang umaasa sa mga mana circle, habang ang mga knight ay gumagawa ng mga mana chain. Ang ranggo ng knight ay tinutukoy ng bilang ng mga chain na kaya nilang gawin. Ang unang realm ay ang single chain, pagkatapos ay double chain, at tuloy-tuloy hanggang sa realm ng pentachain. Matapos makuha ang pinakakaugnay na kaalaman tungkol sa mundong ito, napagtanto niya na hindi pala nagsisinungaling ang kanyang tiyuhin. Nabasa rin niya ang isang pamilyar na keyword sa libro, Altringan. Sa paggunita sa nakaraan, naaalala ni Adrian ang isang pagkakataon kung saan isang lalaking nagngangalang Ernest Altringan ang naghanap sa kanya. Ang lalaking iyon ay may kakaibang sining na hindi swordsmanship o mahika. Ang paggunita na ito ay naglagay ng isang ngisi sa mukha ng ating bida na parabang nalaman na niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Isang bagong araw ang dumating na may bagong kumpiyansa. Sa labas, habang nag-uunat ang ating bida para sa pagsasanay, dumating ang kanyang tiyuhin at nagtanong kung nabasa niya ang mga librong ibinigay sa kanya kagabi. Kung malamang napagtanto na ni Adrian kung gaano siya katanga sa paggawa ng isang mana heart. Gayunpaman, salungat sa inaasahan ng nakatatanda, bumalik na ang kumpiyansa ng ating bida sa kanyang mana heart. Sa katunayan, doble pa ito. Hinarap siya ng lalaki, tinatanong kung sadyang tanga lang siya o nagtatanga-tangahan. Nagpasya si Adrian na hayaan na lang ang kanyang demonstrasyon na magsalita para sa sarili nito. Nagsimula siyang maglabas ng mana at itinama ang kanyang tiyuhin, sinasabing ang iba't ibang mana heart ay may iba't ibang mekanismo ng paggana. Gaya ng inaasahan, hindi sineryoso ng kanyang tiyuhin ang kanyang mga salita, at inisip na si Adrian ay umaarte lang tulad ng mga matitigas ang ulo na mersenaryo na masyadong kampante sa kanilang sarili. Ang mga mersenaryong iyon ay literal na nabigong lampasan, kahit ang dalawang chain, bago sumuko sa kabiguan, bagamat nagbigay siya ng isang bukas na hamon kay Adrian. Kung sa tingin niya ay naiba nga siya, maaari niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalo sa isang double chain knight. Kung magagawa niya yon, nangako ang tiyuhin na magiging tagapangalaga niya tulad ng gusto ng kanyang ina. Si Adrian naman ay sinubukang inisin ang kanyang tiyuhin, nagtataka ng malakas kung ang pagkakaroon ng kanyang tiyuhin bilang tagapangalaga ay kapaki-pakinabang ba. Ang puna na ito ay naging isang seryosong insulto sa karangalan ng knight. Siya na nagproklama sa sarili bilang isang count ng kaharian, commander ng Northern Army, master ng Black Lancers, at isa sa 5 Silver Lion na naglilingkod sa kamahalan, isang knight na nakagawa ng 4 na singsing, isang quad-chain knight, ay hindi papayag sa ganitong kawalang galang na kumukwestiyon sa kanyang kakayahan. Nagsimulang maglabas ng nakakatakot na dami ng mana ang lalaki, na napakatindi kaya't nabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa para lang patunayan ang kanyang punto. Umaasa siyang sapat na ito para patunayan ang kanyang kakayahan. Bagamat ang lalaking ito ay hindi biro, at natutunan iyon ni Adrian sa mahirap na paraan, bago pa palalain ng tiyuhin ang sitwasyon hanggang sa puntong pagbantaan ang buhay ng batang prinsipe. Walang pagpipilian ang mga kabalyerong nakatayo sa malapit kundi itaas ang kanilang mga sandata laban sa count. Mataas ang pusta, at sa wakas ay napagtanto ni Adrian na mangangailangan ito ng mas higit na pagsisikap kaysa sa una niyang inakala. Ilang sandali pa, si Adrian ay nakahandusay sa sahig na parang isang sako ng trigo. Pagod na pagod sa hirap na cardio na ginagawa niya para mawala ang lahat ng hindi kanais-nais na taba na kinakapitan ng kanyang katawan. Ang mayabang na imahe ng count ay patuloy na lumilitaw sa mga alaala ng ating bida. Kung mabigo siyang talunin ang isang double chain knight, ang tarantado na may mayabang na peklat sa mukha ay insultuhin at mamaliitin siya sa buong buhay niya. Pagbalik ng ating bida sa kanyang silid, bigla siyang sinalubong ng manggagamot na naghihintay sa kanya. Habang sinusubukan ng manggagamot na mambola sa pamamagitan ng mga pagbati at pakikipag-usap, gusto ng mataba na diretsyuhin na niya at sabihin ang pakay. Lumalabas na inutusan ang lalaking ito ng reyna na pagalingin ang batang prinsipe para tulungan siyang bumilis ang paggaling. Pero iniiwasan ng ating bida ang healing spell na yon na parang salot at pinalayas ang lalaki sa kanyang silid dahil hindi siya interesado sa mahikang pagpapagaling.
Tutal, ang healing magic ay parang pagbabalik ng oras. Tinatanggal nito ang lahat ng maliliit na pinsala at pagkasira sa mga kalamnan, ibig sabihin hindi lalago ng natural ang kanyang katawan at masasayang lang ang kanyang mga pagsisikap. Isang araw, habang kumakain ang ating bida, biglang pumasok ang kanyang nakatatandang kapatid sa silid kainan. Siyempre, hindi nakikilala ng espada ang maingay na ito, kaya bumulong ang isang kabalyero sa kanyang tenga para ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Well, ang lalaking ito ay ang ikatlong prinsipe, at masasabi kong siya ang tipikal na toxic na kapatid sa manhwa. Kahit ngayon, narito siya para tuyain si Adrian dahil sa kamakailang kapahamakan kung saan literal niyang tinusok ang sarili gamit ang sariling espada at muntik ng mamatay. Siyempre, hindi interesado ang bida ko na sagutin ang mga halatang panunukso at gusto niyang gumawa ang kanyang kuya ng mas produktibo sa kanyang oras. Ang kapatid na nambabait ay nabait din at nagpasya na lumipat sa susunod na chismis na narinig niya. Ang sabi-sabi ay nakipagpustahan si Adrian kay Count Belhard. At dahil kasama sa pustahan ang paglaban ng ating bida sa isang double chain knight, ang tuso at malisyosong kapatid ay nagboluntaryong maging kalaban niya. Walang ideya ang ating bida kung sino itong tangang gagong ito. Ang tanging naiisip niya ay kung bakit lahat ng mga inapo ng pamilyang ito ay nakakainis. Ang nang-asar sa kanya kanina lang ay ang ikatlong prinsipe, si Prinsipe Gillian, na kilala sa kanyang talento at galing sa espada. Nakabuo ang henyo ng 2 singsing sa edad na 4, kaya tiyak na hindi siya basta-basta. Isang katulong ang dumating para pigilan ang gulo at naglabas ng isang tumpok ng mga sulat para kay Adrian. Walang ideya ang ating bida kung bakit dumating ang lahat ng sulat na ito sa kanya gayong wala namang interes sa kanya dati. Biglang nakuha ng kanyang atensyon ang paksa ng mga sulat. Marami sa mga sulat ay humihiling ng duelo laban sa prinsipe. Ang iba ay nag-aalok ng kanilang sarili na maging kanyang sparring partner. Sa madaling salita, lahat ng mga taong ito ay nagpaplano na bugbugin ang prinsipe ng libre. Galit na galit ang ating bida sa sobrang kapangahasan ng mga taong ito. Para matulungan silang ilabas ang kanilang galit, tinawag niya ang katulong na ito at inutusan siyang isulat ang lahat ng pangalan ng mga taong nagpadala ng mga sulat. Sa susunod na eksena, nagsasanay si Bro nang bigla siyang binatuhan ng Northern Commander ng isang kahoy na espada, na naniniwalang dapat turuan ang prinsipe ng kaunting kaalaman sa espada. Ayaw niyang marinig ang dahilan na siya ang sinisisi dahil hindi niya naturuan ang prinsipe. Yumuko si Adrian para kunin ang sandata, medyo inis dahil hindi na lang magalang na iniabot sa kanya ng lalaki ang espada. Ngunit sa sandaling iyon may nangyari. Nayanig ang buong katawan niya nang biglang pumulikat ang kanyang mga kalamnan. Dahil dito, napaisip si Belhard kung nakatanggap na ba ng healing magic treatment ang binata. Tinukso siya ng ating bida dahil hindi alam ang dahilan kahit isa siyang kabalyero. Tutal, kapag nakatanggap ka ng healing magic, bumabalik lang ang mga kalamnan sa orihinal nitong estado at tumatangging lumaki. Sumang-ayon si Belhard sa puntong iyon at tumalikod, sinabing hindi naman talaga siya nakatuon sa healing magic. Sa ngayon, magpapakita siya ng isang kasanayan na gusto niyang panoorin ni Adrian ng may buong atensyon. Ang pamamaraang ito ay ang lihim na teknik sa espada ng kaharian, na ginagamit ng mga kabalyero sa pagbuo ng kanilang pangunahing pundasyon. Umiikot ng buong bagsik ang sandata habang humahampas ang kabalyero sa bawat direksyon. Ang kanyang perpektong pagpapakita ng galing sa espada ay nagtapos sa isang magandang paspiral na paghampas na nag-iwan sa prinsipe na walang masabi. Sa pagtatapos ng magandang demonstrasyon na iyon, kinuwestiyon ni Adrian kung ito ba talaga ang pundasyon na teknik para sa mga kabalyero. Itinuring ito ni Belhard bilang isang insulto at ipinaliwanag na ang mga sandatang pansanay ay walang talim, ngunit mas mabuting manatili sa mga pangunahing kaalaman sa pag-aaral ng espada. Biglang tumawa si Bro sa harap ng kanyang guro. Napagtanto ni Adrian kung paano nagbago ang kahusayan sa espada. Ang dakilang galing sa espada na pumatay sa baliw na dragon ay ginagamit na ngayon bilang isang mababang uri ng teknik sa pagsasanay. Wasak ang mukha ni Bro habang hinihimok siya ng kanyang guro na hindi sapat ang teknik na ito para manalo siya sa pustahan. Kaya pagkatapos ng mga pangunahing kaalaman, maaari siyang laging pumunta sa ibang guro. Tinanggihan ni Prinsipe Adrian ang ideya ng ibang uri ng espada, na matibay na naniniwalang higit pa sa sapat ang teknik na ito. Ang kanyang mga salita ay bahagyang ikinainis ni Belhard, ngunit sa huli, sinunod niya ang kagustuhan ni Adrian. Balik sa sesyon ng pagsasanay. Nagsasanay ang ating bida sa pag-indayob ng kanyang espada, sinusuri kung bakit itinuturing na mababang teknik ang Dragon Slayer technique. Naiintindihan niya na dapat umunlad ang kalikasan sa direksyong ito, at na ang teknik ni Belhard ay talagang kulang sa diwa ng pagpatay sa dragon sa kabila ng pagpapatupad nito. Ang mga taong tumanggi sa Mana Heart ay tuluyang nakalimutan kung paano isalin ang kanilang sariling espiritu sa espada, kaya hindi nila maunawaan ang halaga ng Dragon Slayer technique. Habang abala siya sa pag-iisip, ipinanghampas ni Belhard ang kanyang espada kay Adrian, itinatama ang kanyang tindig at pinapayuhan siyang ilagay ang lakas sa talim sa halip na sa kanyang mga braso. Pinalo niya ang tiyan ng prinsipe at pagkatapos ay ang kanyang mga binti,
Pinipilit siyang itama ang kanyang postura para maipamahagi ang lakas ng pantay at wasto sa sandata. Alam ni Adrian na talagang tama ang kanyang guro. Ang kanyang kasalukuyang katawan ay sobrang hina habang sinusubukang gayahin ang teknik. Hindi dapat ituring na basura ang parehong teknik at gusto niyang patunayan ito sa mundo sa pamamagitan ng kanyang sariling mga gawa. Lumipas pa ang mga araw habang nagpapatuloy ang mahirap na pagsasanay ng ating bida. Isang buwan ng mahigpit na pagsasanay ang sinundan habang binabati siya ng sistema sa pagtatagumpay sa isang misyon. Ngayon ang kanyang malubhang antas ng labis na katabaan ay nabawasan na sa normal na labis na katabaan, ibig sabihin ay aayon ang kanyang metabolismo at magbabago ang kanyang katawan ng naayon. Wala na ang katangian ng pagiging lampa at ang ehersisyo ay lalo pa siyang patatalasin. Lumalaki na rin ang kanyang mana capacity kasabay ng pagkawala ng mana sensitivity disorder trait. Nagkakaroon ng kumpiyansa si Adrian sa bawat indayog, alam na malayo na ang kanyang narating mula noong isang buwan na ang nakalipas. Ang buong kaisipan niya ay gawing perpekto ang kanyang teknik ng 1% na mas mahusay araw-araw. Muling nawala sa kanyang iniisip, nadurog ang espada ni Adrian ng kanyang guro na paulit-ulit na nagsabi sa kanya na tumigil. Tahimik silang nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan habang nagpapakita ng pagod ang mga kamay ng prinsipe. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang pasapasang pagkakahawak habang nakatingin siya sa kanyang tiyuhin, tinatanong kung ano ang nangyari. Tumingin si Adrian pabalik sa training dummy sa harap niya, kung paano niya literal na tinagpas ang parehong braso nito sa kanyang paghampas. Walang masabi ang ating bida habang sinisigawan siya ni Balarhard sa pagiging isang hangal na maaaring nakagawa ng totoo at mapanganib na pinsala kung mayroon siyang tamang espada. Puno ng kalyo at hiwa ang mga kamay ni Adrian. Ginagantimpalaan siya ng sistema para sa kanyang matinding konsentrasyon ng isang super concentration trait. Isa itong positibong gantimpala. At sa kanyang huling pag-iisip bago mamatay sa pagod, iniisip ng ating bida na maaari siyang napatay kanina lang. Nahuli ni Ballard ang kanyang estudyante na nakatitig sa kanyang mukha habang sinasabi ang katigasan ng ulo ng prinsipe. Sa susunod na eksena, nagising ang ating bida sa kanyang kama na napagtantong nawalan siya ng malay sa gitna ng pagsasanay. Talagang pinilit niya ang kanyang kasalukuyang katawan na lampasan ang mga limitasyon nito, naaalala ang panahon noong siya ay isang espada, kung paano siya naging perpekto sa lahat ng paraan. Ang mga gumamit sa kanya noon ay ang walang pangalang bayani ng digmaan, ang Swordmaster, isang mersenaryong hari, at sa huli ay maging ang nagtatag ng kaharian. Mag-isa niyang pinangunahan ang mga digmaan tungo sa tagumpay, pumatay ng hindi mabilang na mga halimaw, at lumikha ng landas para umunlad ang mga bayani. Palaging isang mahusay na tagapayo at guro si Gruhorn, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang ipagpatuloy ang pag-indayog ng kanyang sandata hanggang sa maabot niya muli ang perpektong estado na iyon. Ibinubuhos ang lahat ng kanyang pagsisikap dito. Gayunpaman, masyadong mahina ang kasalukuyang katawan at hahantong sa pagkasira kung hindi siya magpapahinga ng maayos. Isang buwan na ang lumipas mula nang likhain niya ang mana heart, at nakakuha siya ng isang bukol ng mana sa panahong iyon. Nagme-meditate, inihahanda ng prinsipe ang kanyang sarili para sa susunod na antas, isa na handa ng ipa-access sa kanya ng kanyang sistema. Maaari na ngayong malayang ma-access ng kanyang katawan ang mas maraming mana sa paglawak at ebolusyon ng kanyang mana heart. Ang pisikal na konstitusyon ng katawan ay umayon din para sa mana heart, na nagbibigay daan sa mga pisikal na benepisyo. Sa pagtatapos ng proseso, matagumpay na napasigla ang mana heart ni Adrian. Para subukan ito kaagad, kinuha niya ang kanyang espada at humampas, na naabot na ang antas ng isang sword learner. Ngayon ay maaari na rin niyang ma-access ang pinakapangunahing antas ng aura, na pinatutunayan ng umaagos na alon mula sa kanyang espada. Matagumpay na natutunan ang mga pangunahing kaalaman. Sa sumunod na sesyon ng pagsasanay, pinag-usapan ni Balarhard ang ilang mga chismis na kumakalat sa buong kaharian tungkol sa pustahan. Dahil doon, napilitan si Bro na sanay ng mas matindi ang prinsipe, kahit na naiinis siya na hindi pa nagmamadali si Adrian na maghanap ng kapareha. Ang taong nasa isip niya ay walang iba kundi ang ikatlong anak ng emperador. Bukod doon, alam ng ating bida na hindi niya kayang harapin ng direkta ang isang double chain warrior, kaya iniisip niya kung maaari siyang lumaban sa isang single chain na tao bilang panimula. Tumingin si Adrian kay Carls para sa update sa kanyang gawain. Sumagot ang kabalyero na tinitiyak sa prinsipe na ginawa niya ng eksakto ang iniutos sa kanya at nagpadala ng mga hiling para sa sparring sa lahat ng dako. Gayunpaman, nag-aalala si Carls kung bakit umaasa ang prinsipe na magkaroon ng mga practice session sa lahat ng mga taong ito. Simple lang ang dahilan. Bawat isa sa mga kalaban na ito ay may sama ng loob laban sa nakakainis at aroganteng prinsipe. Kaya naman sinasadya nilang gamitin ang pagkakataong ito para saktan siya, pero ayos lang iyon sa ating bida na alam na ang kanilang estratehiya. Ang tanging alalahanin niya ay ang kanyang tiyuhin na maging referee sa bawat sesyon. Ito ay isang simpleng gawain para matiyak na walang mamamatay sa laban, isang bagay na hindi dapat tanggihan ni Balarhard. Ilang araw pagkatapos ng sesyon na ito, isinagawa ang unang laban sa pagsasanay.
Namamanghang nakatitig ang unang kalaban sa marangyang palasyo ng buhong na prinsipe. Ang pangalan niya ay Taylor Talheim, at siya ang pangalawang anak lamang ng isang ordinaryong pamilya ng baron. Ilang taon na ang nakalipas, ipinahiya siya ng bastos na matabang baboy na prinsipe, at kinutya ang kanyang kuya at ama sa harap ng lahat, na agad dumurog sa karangalan ng kanilang pamilya. Mula noon, nawalan na ng respeto ang pamilyang Talheim at naging tampulan ng tukso. Kaya naman naparito siya para maghiganti laban sa supladong prinsipe sa laban na ito. Hindi nagtagal, nakilala niya ang prinsipe at binati ito ng may buong paggalang. Ipinagmalaki ni Taylor ang kanyang level bilang isang apprentice knight ng single chain, bagamat masyadong mahaba ang kanyang pagpapakilala para sa isang hindi opisyal na laban. Inasar pa siya ng ating bida at tinawag na mahina, na nagpatunay kay Taylor kung gaano talaga kayabang ang prinsipeng ito. Napansin ni Balarhard ang matinding galit ng binata at inutusan siyang kumalma dahil hindi pa nagsisimula ang laban. Ang lalaki ay mula sa pagiging isang murder machine, naging isang fangirl agad matapos makita ang Northern Commander na nakatayo sa harap niya. Maging ang ating bida ay iniisip na mas karapat-dapat ang kanyang tiyuhin sa ranggo ng prinsipe kaysa sa kanya, kung saan inasar siya ni Balarhard sa pagiging isang walang kwentang maharlikang paslit noon. Gayunpaman, parehong inutusan ang mga mandirigma na pumwesto na dahil magsisimula na ang laban. Nagtitigan ang dalawa. Si Taylor ang unang naglabas ng kanyang aura, nagpakita ng kumpiyansa sa kanyang ngiti habang sumusugod para parusahan ang prinsipe. Sumugod siya para sa isang aerial slash, ngunit sa isang sulyap lang, pinuna ni Adrian ang ilang nasayang na galaw ng apprentice knight. Walang kahirap-hirap niyang nasangga ang atake, na ikinagulat ng apprentice knight sa pagpapakita niya ng isang mana heart. Tumalon pa atras si Taylor para mapanatili ang distansya, kinukwestiyon kung paanong ang isang mana heart ay kayang sumangga ng isang mana chain. Tama naman ang kanyang obserbasyon, maliban sa katotohanan ng isang chain lang ang ginagamit ni Taylor, kaya hindi ito malaking pagkakaiba at bahagyang nangilay lang ang prinsipe. Kapansin-pansin, nagsimulang marinig ng lahat ng manonood ang isang kakaibang tunog na nagmumula sa espada, isa na ikinagulat maging ng tiyuhin ng binata. Ang fenomenong ito ay tinatawag na Sword Serai. Labis na itinatanggi ni Taylor ang kakayahan ng prinsipe, kaya't bigla siyang sumugod muli. Ang ataking ito ay mas mabigat kaysa sa nauna, ngunit mahusay itong naidepensa ng ating bida. Ang atake ay naging isang tunay na sagupaan ng mga espada, nagpapalitan ng mga hampas ang kanilang mga talim habang umaatras ang bawat mandirigma. Sa puntong ito, nararamdaman na ni Adrian ang pagod na nagpapakita kung paanong ang mana rings ay kabaligtaran ng mana heart. Isang sagupaan pa lang ay naramdaman na niyang malapit ng bumagsak at bumalik ang kanyang mana. Kasabay nito, ang ekspresyon ng kanyang kalaban ay isang magandang tanawin. Naalala ni Adrian ang posisyon ni Taylor bilang pangalawang anak ng kanyang pamilya at inasar siya sa pagiging masyadong matigas ang ulo sa kanyang emosyon. Para naman sa ating bida, kinalma niya ang kanyang sarili at nag-focus ng mas malalim. Tumawag si Adrian ng isang awakened spell dahil kahit na ang espada ay tinatawag na mahiwaga o banal, bahagi ito ng kanyang kaluluwa. Opisyal na tinanggap ng mana heart ang kanyang dakilang kalooban habang ang unang kulay ay inilagay sa walang kulay na mana heart. Opisyal na ipinatawag ang natutulog na kalooban ng Dragon Slayer. Kaya't ito ang alaala ng espada na ipinares sa isang pusong partikular na idinisenyo para pumatay ng mga dragon. Ang skill heart ng Dragon Slayer ay kumikilos habang si Adrian ay nagbabagong anyo sa isang maladragon na estado. Ang kanyang katawan ay tinutulungan na ngayon ng kalooban ng dragon bilang bahagi ng kapangyarihan ng espada ng Dragon Slayer. Mula sa malayo, ang dating walang kapangyarihang prinsipe ay mukha ng isang manifestasyon ng literal na kamatayan habang may pulang-pula na aura na lumalabas sa kanya. Natakot si Taylor sa mismong itsura nito habang hinihiling ni Balarhard na itigil na ang duelo. Puno ng determinasyon, ang walang-awang prinsipe ay sumugod para paslangin ang kanyang kalaban. Sa isang flashback, ipinahayag na gumawa ang prinsipe ng isang espesyal na kahilingan sa kanyang tiyuhin na pigilan siya kung susubukan niyang patayin ang kanyang kalaban. Iyon mismo ang nangyayari ngayon, na pumipilit sa Northern Commander na pumasok, at gamitin ang isang skill para durugin ang prinsipe. Tumilapon ang binata sa isang pader, ngunit kahit papaano ay napigilan siya ni Balarhard sa tamang oras. Bigla, dumating ang iba pang mga kabalyero upang dakpin siya mula sa lahat ng direksyon, sa paniniwalang ang kanyang huling atake ay maaaring nagresulta sa pagpatay sa prinsipe. Ito ay isang mabigat na pagkakasala, ngunit mabilis na bumangon ang ating bida para pigilan silang lahat na istorbohin ang kanyang guro. Totoong siya ang nag-utos kay Balarhard na kumilos, maliban sa hindi niya plinano na patumbahin siya nito ng ganoon. Hinimatay ang prinsipe, at, bilang resulta, sa susunod na magising siya, kumakabog ang kanyang mana heart dahil sa mga epekto. Ang kanyang tiyuhin ay isang napakalakas na halimaw na walang kapantay, at sa sandaling sinalo niya ang ganoong atake, tinumba siya ng backflow. Ang magandang bagay, walang anumang masamang epekto, kaya ayos lang dahil nanalo rin naman siya sa laban. Tumatawa ang prinsipe nang biglang dumating ang kanyang guro at tiyuhin para sa isang mahalagang usapan.
Naalala niya ang itsura ng espadang ginamit ng binata, at idiniin na hindi niya kailanman itinuro sa kanya ang ganoong estilo. Ibinunyag ng prinsipe na isinawsaw niya ang kanyang sarili sa esensya ng espada at naging isa rito. Ang ikinababahala ng kanyang tiyuhin ay ang parehong prinsipe na hindi pa nakaranas ng totoong laban ay nagpapakita ng maladyos na pagnanasang pumatay. Ang esensya ng kanyang tinatawag na espiritu ay amoy dugo, bagamat hindi rin ito maitatanggi ni Balarhard. Ito ay ikinagulat ng prinsipe na lubos na umaasang makakatanggap ng isang sermon. Suminghal ang Northern Commander, ibinabahagi na siya ay isang sundalo muna, isa na lumalakad sa landas ng pagkapanalo sa anumang paraan. Sa kabila ng kanyang sariling pilosopiya ng kalupitan, may problema pa rin siya sa pagnanasa ni Adrian na pumatay dahil hindi kayang makilala ng sandata ang kaibigan o kaaway. Nangatwiran ang prinsipe na nagsisikap siyang ayusin ang kanyang mga kahinaan, habang ang kanyang tiyuhin sa ina ay nagpapakita ng interes sa kanyang pag-unlad, iniisip kung ang binata ay tuluyang lalamunin ng kanyang mga panloob na demonyo. Pagkatapos ng 3 araw na sparring session, natalo si Taylor habang pinasalamatan siya ng prinsipe sa kanyang tulong sa mga nakaraang araw. Nakalulungkot na hindi nakaganti si Taylor, at inasar pa siya ng ating bida sa hindi niya pagkuha ng gusto niya. Inutusan ni Adrian ang kanyang katulong na magdala ng isang espesyal na regalo, isa na matagal na niyang balak ibigay sa pamilya Telhim. Alam na niyang ang dating supladong prinsipe ay gumawa ng mga masasamang bagay sa mga tao noon, at bagamat hindi sapat ang regalong ito pa rin ay isang bagay para makipag-ayos sa kanilang pamilya. Natataranta si Taylor sa pagbabago ng personalidad ng buhong na prinsipe, habang sinasabihan siya ng ating bida na umalis na, iniisip na hindi niya dapat pag-aksayahan ng panahon ang paglilinis sa kalat ng orihinal na walang kwentang prinsipe. Mabilis na kumalat sa buong kaharian ang balita tungkol sa sparring session ng buhong na prinsipe. Gusto ng mga tao na may mga mandirigmang lumaban sa kanya at ilagay ang mahinang prinsipe sa kanyang lugar. Inakala nilang lahat na labis na magdurusa ang unang prinsipe, ngunit kahit pagkatapos ng maraming ensayo, walang nakarinig ng balita tungkol sa pagdurusa ni Adrian. Sa halip, ang mga mandirigma na bumalik mula sa session ay nagkaroon pa ng positibong impresyon sa ating bida na inilalarawan ang unang prinsipe bilang isang mabait at mapagkawang-gawang tao. Ganap na nagbago ang kanilang mga personalidad hanggang sa punto na inakala ng mga normal na mamamayan na ang mga ito ay na-brainwash ng pamilya ng hari para manahimik. Nakakatawa, nang makarating ang balitang ito sa ating bida, ikinagalit niya ito. Ang tanging dahilan kung bakit walang sinasabi ang mga mandirigmang ito ay dahil sa kung gaano sila kalupit na natalo sa kanilang mga laban. Iniisip ni Adrian na ang mga maharlikang ito ay walang kwenta at sayang sa espasyo, ngunit kinutya siya ng kanyang tiyuhin dahil bagay din sa kanya ang parehong deskripsyon. Pagod na ang unang prinsipe at tiningnan ang kanyang huling kalaban, magalang na pinagbabantaan siyang umalis at ibunyag ang resulta ng mga sparring session sa pagkakataong ito. Umaasa ang ating bida na ang pagbabagong ito ay magpapatahimik sa lahat ng kanyang mga kritiko at sa mga kumakalat na tsismis. Ngunit kinabukasan, mas marami pang tsismis ang nagsimulang kumalat. Sa pagkakataong ito, iniisip ng mga tao na gawa-gawa lang ng matabang prinsipe ang resulta ng mga laban para iligtas ang kanyang sarili. Hindi talaga tumitigil ang kamalasan ng lalaking to. Tumangging mag-focus sa mga maharlika, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pag-aalburoto at pagkadismaya sa kanyang pagsasanay. Ang bawat pag-indayob ng prinsipe ay mas mabangis kaysa sa nauna, pinuputol ang hangin gamit ang nag-aalab na mana. Ang kanyang mana heart ay nag-aapoy at puno ng buhay habang bumaling siya kay Kals para tanungin siya tungkol sa mga natitirang kasama sa sparring. Ipinaliwanag ng kabalyero na makikita niya ang kanyang huling kalaban ngayon. Nakarating na ang unang prinsipe sa isang antas kung saan hindi na siya kalaban ng mga apprentice knight, ngunit tiniyak sa kanya ni Kals na ang huling kalaban na ito ay isang tunay na kabalyero na bihasa na sa kanyang espada. Ang parehong kabalyerong ito ay hindi nasiyahan sa mga diskarte ng kanyang sariling pamilya at naging isang elite na pumasok sa Knight Order upang lalo panghasain ang kanyang espada. Ito ay isang kaakit-akit na paglalarawan para kay Adrian habang tinatanggap niya ang pagdating ni Arwen Kerjan. Naglakad ang babae patungo sa battle arena habang naaalala siya ng mga ordinaryong kabalyero bilang mandirigma ng Iron Light Knight Order. Binansagang bulaklak na namumukadkad sa bangin, ang matinik na rosas, at maging ang babaeng sumisira sa puso ng mga lalaki, siya ay isang eleganteng dilag sa bawat hakbang. Ang katotohanang nakuha ng unang prinsipe ang kanyang atensyon ay isang papuri sa sarili nitong liga habang ang determinadong si Arwen ay inaabangan ang kanilang laban. Ang mga manonood, sigurado silang paglalaruan lang ni Arwen ang prinsipe sa isang ritual ng kahihiyan. Ang Iron Lion Knights ay isang order na itinuturing na isang piling grupo ng mga kabalyero. Ang probation knight sa kanila ay si Arwen, isang pambihirang talento na kumpirmado na ang pagiging miyembro. Ang tanong ay, bakit makakatanggap si Adrian ng ganoong kahusay na kalaban? Tila mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa noon, kaya inisip ng ating bida na ang basurang prinsipe ay malamang na humanap na naman ng gulo.
Tinanong niya ang isa sa kanyang mga katulong na isalaysay ang kwento kung ano ang itsura niya. Natataranta, ibinunyag niya na ang mayabang na ito ay talagang binastos si Arwen, na nangangahulugang mabubugbog ng husto ang ating bida mula kay Arwen dahil sa kanilang alitan noon. Sawang-sawa na si Adrian sa mga kasamaan ng walang ingat na prinsipe. Nakikita natin kung paano ipinatong ng matabang ito ang kanyang kamay sa katawan niya, at inasar pa siya nito sa pagsubok na gamitin ang mga kabalyero bilang pribadong pag-aari. Nasaktan ang kanyang ego, sumabog ang prinsipe at tinawag na pangit si Arwen. Ganyan ang takbo ng kwento, bagay na bagay sa pakikipag-ugnayan ng isang buhong sa isang kabalyero. Siyempre, sa paraan ng pagtingin ng ating bida kay Arwen ngayon, hindi man lang sumagi sa isip ang salitang pangit. Yumuko siya sa harap niya para magbigay galang, sa paniniwalang hindi pa rin siya nagbabago. Sinusubukan ng prinsipe na iligtas ang kanyang sarili, tinitiyak sa kanya na malaki na ang kanyang ipinagbago. Ngunit sa pagtingin pa lang sa kanyang galit na ekspresyon, malinaw na mabubugbog siya sa laban na ito. Narito na ang referee at tito, si Count Balarhard. Pinayagan niya si Arwen na magpakilala ng maayos at bumati rin ito. Pinag-iingat ni Balarhard si Arwen dahil ang makapangyarihang batang prinsipe ay may medyo mapusok na espada. Biruan sa isang tabi, magsisimula na ang laban ng dalawa habang pumupuesto ang parehong kalahok. Opisyal na nagsimula ang duelo, na nagpapakita ng determinasyon at kalamigan mula sa tindig ni Arwen. Samantala, masaya ang ating bida na maranasan ang antas ng kakayahan ng isang tunay na kabalyero. Ang babaeng tila papatay ay sumugod na may pinong galaw. Ang unang salpukan ay nasangga ng batang prinsipe, ngunit sobrang tindi ng pagkakaiba sa mana kaya nagdulot ito ng direktang backflow na nagpalabas ng dugo. Maganda ngunit nakatuon, walang tigil sa pag-atake si Arwen para sa mas matinding parusa. Pareho silang nagpapalitan ng atake, nagbabanggaan ang kanilang mga espada. Ang ating bida ay parang basahang pinaglalaruan na nagbibigay kay Arwen ng kumpletong kontrol sa laban. Humanda siya para sa isang tiyak na atake na nagtulak sa unang prinsipe na i-activate ang kanyang Dragon Slayer state at maglabas ng uhaw sa dugo. Ang nakakagulat na uhaw sa dugo na ito ay ikinagulat niya at ang espada ni Arwen ay matagumpay na nailihis ng batang prinsipe. Bumalik siya sa kanyang panimulang posisyon, hinihingal at inoobserbahan ang estilo ng espada ng prinsipe. Para naman sa ating bida, halos hindi na rin niya kaya, dahil kahit na isang single ring user lang si Arwen, iba siya sa lahat. Kasabay nito, ginamit ni Adrian ang skill na tinatawag na judgment para makita ang stats ng kabalyero, na nagpapakita ng kanyang pinakamalakas at pinakamahinang skills, maging ang kanyang mga katangian. Ang katotohanang nakikita ng prinsipe ang kanyang level mula sa limitado niyang paggamit ng skill ay nagpapatunay na kaya niya rin itong talunin. Ang budget Gilgamesh na nakadeyet ay naglabas ng kanyang pulang aura na nag-udyok sa kabalyero na gawin din ito. Parehong mandirigma ang sumugod, papalapit sa isa't isa sa magulong bilis at nagsimula na ang tunay na laban. Ilang minuto ang lumipas, parehong pagod na ang mga mandirigma sa kasukdulan ng kanilang duelo. Pantay ang laban, kaya namagitan si Balarhard at itinigil ang laban para sa araw na iyon at ipinagpaliban ito para bukas. Nagyabang ang prinsipe na sinasabing malapit na niyang tapusin ang laban. Maging si Arwen ay inasar siya at sinabi rin ang pareho. Pareho silang mayabang at gustong ipagpatuloy ang duelo, ngunit hindi balak ni Balarhard na maupo doon buong araw at naniniwalang kailangan nilang parehong magpagamot. Dumating ang manggagamot para gamutin ang mga sugat ng ating bida. Ngunit abala si Adrian sa masamang pagtingin kay Arwen na ganun din ang ipinakitang pagkainis sa kanya. Tumalikod ang dalawa sa magkaibang direksyon, pareho ang iniisip na hindi magpapatalo sa isa't isa. Ang ikalawang araw ay nauwi sa parehong tabla. At sa ikatlong araw, parehong mandirigma ang ayaw sumuko. Magaling si Arwen, kaya ang katotohanang tumagal ang prinsipe ng ganito ay nagpapakita na magaling din siya. Bago magsimula ang round 3, may sinabi si Adrian na matagal na niyang gustong sabihin sa kanya. Iniisip niya kung hihingi ba ito ng tawad na tinatanggihan ang ganoong pangyayari. Kung tutuusin, nasaktan ang kanyang pride bilang isang kabalyero at gusto niya itong bawiin ng maayos. Bagamat kahanga-hanga, hindi kailanman inisip ng prinsipe na humingi ng tawad. Sa halip, iminungkahi niya ang ideya ng paglalagay ng premyo dahil pareho silang ayaw umatras. Simple lang ang premyo. Ang matatalo ay magbibigay sa nanalo ng isang hiling, kahit anong hiling gaano man ito katagal. Agad na kumontra ang mga kabalyero sa desisyong ito, sa paniniwalang masyadong mapanganib para sa isang prinsipe ng maharlikang pamilya na gumawa ng ganoong pahayag. Pinatahimik sila ni Adrian at tinanong ang opinyon ni Arwen. Binigyang diin ng kabalyero ang kanyang posisyon bilang isa sa mga kabalyero ng maharlikang pamilya, kaya't hindi niya normal na matatanggap ang ganoong kondisyon. Kasabay nito, ngayong nabigyan na siya ng buong pagkakataon na makuha ang kanyang tsansa, masaya siyang tinanggap ang pustahan. Nagustuhan ni Adrian ang kanyang pinili at hinarap siya para sa round 3. Parehong mandirigma ang magulong iwinasiwas ang kanilang mga espada, umaasang masira muna ang loob ng kalaban. Dito ginamit ni Adrian ang isang galaw na napakabilis at nakakagulat na ikinatulala ng mahusay na kabalyero.
Hindi siya makapaniwala kung gaano siya bumilis sa loob lang ng isang araw na parabang lagi niyang itinatago ang kanyang tunay na lakas. Walang tigil na nagbanggaan ang mga mandirigma, sumasayaw sa buong arena. Pero sa pagkakataong ito, nagbaliktad na ang sitwasyon. Si Prinsipe Adrian na ang nangingibabaw sa labanan at nagpapaatras sa kanya, umabot pa sa puntong nagasgasan ang kanyang mukha. Ayaw tumigil, dumikit ang prinsipe sa kanyang mukha sa inaakalang isang tiyak na atake. Sa madaling salita, mas mabilis ang pagwasiwas ng kanyang espada kaysa sa kakayahan niyang depensahan ito. Nagbanggaan ang dalawang sandata. Isang espada ang lumipad sa ere, basag. Nakaluhod ang kabalyero habang sinasaksihan ng mga manonood ang nagwagi sa laban. Hindi matanggap ni Arwen ang resulta, habang tiyak na inangkin ng prinsipe ang tagumpay laban kay Arwen Kurgayan. Para naman sa kanyang premyo, simple lang. Gusto ni Prinsipe Adrian Leonberg na angkinin siya, pero hindi sa bastos na paraan. Huwag kang mag-alala. Nakuha ni Corls ang posisyon bilang Royal Guard para sa unang prinsipe. Madali lang pala ang trabaho sa kabila ng kayabangan ng prinsipe. Walang mga pag-aalboroto noon. At sa pagtingin sa kanya ngayon, naaalala ni Corls ang matinding pagsasanay na ginawa ng Crown Prince kahit sa gitna ng bagyo. Ang kanyang dedikasyon ay nagresulta sa kumpletong pagkasira ng Domi, at nakita niya noon ang matinding uhaw sa laban sa kanyang mukha. Noon pa man, alam na ng Royal Guard na si Adrian ay nakatadhana para sa kadakilaan. Balik sa kasalukuyang sitwasyon, lahat ng gwardiya ay nasindak kasama na si Corls. Ang pag-aari sa isang tao ay karumal-dumal, lalo na sa isang kabalyero. Tinanong ni Arwen kung iyon ba talaga ang gusto ng prinsipe. Kinumpirma ng ating bida, at idinagdag na siya ay kasalukuyang isang apprentice, knight lamang na hindi matalo ang isang hamak na walang hiyang prinsipe. Kaya naman ang gusto niya mula sa kanya ngayon ay ang buong potensyal ng kabalyerong nagngangalang Arwen Kurgayan. Sa kabutihang palad, ang paglilinaw na ito ay nagbigay ng mas magandang tono at ikinagulat niya habang idineklara ni Adrian ang kanyang intensyon na magkaroon ng isang tapat na kabalyero. Isang taong hindi lang siya binabantayan dahil sa tungkulin sa kaharian, kundi isang kabalyerong tapat sa kanya sa hirap at ginhawa. Salamat sa kanyang kakayahang mag-scan, nahulaan niya ang pambihirang talento ni Arwen sa paggamit ng espada, kaya totoo ang kanyang desisyon na angkinin si Arwen bilang isang kabalyero. Ngayon, alamin naman natin ang kanyang sariling kwento. Noong kabataan ni Arwen na nangangarap maging kabalyero, isa siya sa pinakamagagaling sa kanyang edad. At sa kabila ng kanyang mga talento, walang sinuman ang nagbigay sa kanya ng pagkilalang nararapat sa kanya. Kaya nagsumikap siya ng husto, doble ang pagsisikap para talunin ang bawat kalaban sa bawat laban. Matapos talunin ang bawat apprentice na kilala niya, nagpakita siya ng kahanga-hangang mga resulta. Kahit pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, hindi pa rin nila siya kinilala bilang isang tunay na kabalyero. Gayunpaman, ngayon, pinapakitaan siya ng tamang pagpapahalaga. Binibigyan siya ng pagkilala, isang potensyal, at isang hinaharap na ipinangako mismo ng unang prinsipe. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga salita, kaya't nakiusap siya kay Adrian na ipangako ang isang bagay, at iyon ay tratuhin siya bilang isang kabalyero muna at pangalawa bilang isang babae. Kung magagawa iyon ni Adrian, susundin niya ang bawat utos nito. Ito ay isang kahanga-hangang gawain. Nagkatitigan silang dalawa habang tinatanggap ni Adrian ang alok. Kaagad, ang parehong mahusay na kabalyero ay lumuhod sa harap ng kanyang kinikilalang prinsipe, isinusumpa ang sarili kay Adrian Leonberg habang buhay. Ang mga manonood ay natigilan sa pangyayari. At para sagutin siya ng maayos, opisyal siyang pinarangalan ng unang prinsipe bilang isang kabalyero. Binikas niya ang panalangin na nagpapaalala sa akin ng eksenang iyon mula sa Game of Thrones kung saan inaalok ni Jaime ng pagkakabalyero si Brienne of Tarth. Sa susunod na eksena, makikita natin si Arwen na walang tigil sa pagsasanay. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kasamahan na nanumpa siya ng katapatan sa ganoong klaseng walang hiyang prinsipe. Marami sa kanila ang nagpakalat ng masasamang tsismis, nagtataka kung mayroon ba siyang lihim na relasyon sa prinsipe, ginagamit siya bilang kerida, habang pinapanatili siyang kabalyero bilang pantakip. Lahat ng mga walang kwentang tsismis na ito ay nagsisimula ng ikainis ng ating bida na hindi pa rin makataka sa kanyang bulok na reputasyon tulad ni Lloyd Frontera. Trinato siya ng lahat na parang basura, at habang pinapanood ang kawalan ng magawa ng prinsipe, tinawag siya ng Royal Guard para sa mga sinabi ni Adrian noong araw na yon. Sa huling araw ng duelo, idineklara ni Adrian na hindi niya hinahangad ang isang kabalyerong nagbabantay sa kanya dahil sa tungkulin sa kaharian. Malinaw na tumatak ang kanyang mga salita sa kalooban ni Corls, ngunit kahit na, kinumpirma ng ating bida na matatag siyang naninindigan sa kanyang sinabi. Kung tutuusin, kung italaga ng korona si Corls sa ibang posisyon, kailangan niyang sundin ito sa halip na manatiling tapat sa prinsipe. Para mapanatag siya, tiniyak niya kay Corls na maaari siyang gumawa ng panunumpa katulad ni Arwen kung gusto niya. May sinseridad sa mga mata ng Royal Guard, tinanong niya ang prinsipe kung tatanggapin nito ang ganoong panunumpa mula sa kanya. Nakakagulat, tinanggihan ito ng ating bida, sa paniniwalang wala siyang interes kay Corls o sa kasiyahang alagaan ito.
Ito ay isang simpleng komento, ngunit seryoso talaga ang ating bida sa kanyang sinabi. Gayunpaman, nakatanggap si Adrian ng opisyal na paunawa mula sa maharlikang pamilya na nagpapalaya sa kanya mula sa panahon ng probasyon at nagbibigay sa kanya ng pahintulot na pumasok sa paparating na piging. Ang nakakagulat na bahagi, tinanggal ang probasyon halos 2 buwan bago ang takdang panahon. Kaya sa kabila ng unang galit ng hari, may isang bagay na nagpabago ng kanyang desisyon. Walang ideya ang prinsipe kung ano ang tumatakbo sa isip ng lalaking iyon, at sa totoo lang ay wala siyang pakialam sa pagtatapos ng panahon ng probasyon. Tutal, hindi naman talaga niya planong umalis ng palasyo, kaya halos hindi siya apektado. Isang katulong ang may binabasang nakakuha ng atensyon ni Adrian. Isa itong bagong imbitasyon na dumating para sa unang prinsipe. Inabot niya ang sulat na nag-udyok sa kanyang buksan at basahin ang nilalaman nito. Ang kaganapan ay isang social party para sa mga batang maharlika, isang club na madalas puntahan ng walang kwentang prinsip noon. Inilarawan ito ng katulong bilang isang hindi maintindihang lugar na puno ng mga karumal-dumal na gawain, na karaniwang tumutukoy sa alak at babae. Ayaw nang ituloy ng ating bida ang landas na yon, kaya't mariing tinanggihan ni Adrian ang walang kwentang pagtitipon. Ngunit pagkatapos ay binasa niya ang likod ng sulat. Ang sulat ay galing kay Bernardo ng pamilyang Eli, ang kanyang diumanoy kaibigan, isang pangalan na nagpaalala sa kanya. Mula sa kanyang tiyuhin, naaalala ni Adrian na ang pamilyang Eli ay malakas na sumusuporta sa paggamit ng mana heart at kalaunan ay bumagsak isang siglo na ang nakalipas. Dahil sa kuryosidad sa pamilya ng kanyang kaibigan, nagpa siya ang prinsipe na dumalo sa kaganapan, na sa kaibuturan ay umaasang hindi pa tuluyang bumagsak ang pamilya ng kanyang kaibigan. 4 na buwan matapos niyang sakupin ang katawan ni Adrian Leonberg, nagawang magbawas ng malaking timbang ng batang prinsipe. Nagpagawa siya sa isang mananahi ng isang espesyal na kasuotan na babagay sa kanyang estilo, na pinananatiling simple. Ang nakakagulat na bahagi. Sa wakas ay nabawasan na ng timbang ang ating bida at ngayon ay mukha ng modelo sa halip na isang bowling ball. Maging ang prinsipe ay nagulat sa sarili niyang pagbabago habang ang kanyang mananahi ay humahanga. Hinayaan niya rin itong gumawa ng pangalawang kasuotan para sa palasyo. Gayunpaman, hiniling niya na maghintay muna dahil maaaring magbago muli ang kanyang sukat. Sa susunod na eksena, papunta na ang prinsipe sa social gathering. Alam ni Adrian na nasa alanganing posisyon siya na palaging binabantayan ng mga gwardiya at mga tauhan ng karwahe. Isang napakabigat na karanasan nang bigla niyang mapansin ang isang peklat sa leeg ng kanyang katulong. Tila, ito ay dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. May ginawa siya at pinarusahan siya ng bastardot matabang prinsipe para dito. Tunay na kinasusuklaman ni Adrian ang dating prinsipe sa pagtrauma sa mga tao. Kahit na ilang beses na niya itong nakikita, hindi man lang niya tinanong ang pangalan ng katulong. Kaya't direkta siyang nagtanong at nalaman na ito pala si Adelia Byron. Ang pagbanggit sa pamilyang Byron ay nagbigay ideya sa isip ni Adrian dahil halos hindi ito nabanggit sa rehistro ng mga maharlika. Noong unang panahon, nang wala pang mga lungsod, mayroong ilang mga lahi na umuunlad bukod sa mga tao. Ang sangkatauhan ay ninakawan at pinatay dahil sa kahinaan, ngunit dumating ang isang panahon kung saan ang mga tao ay naging tagapagligtas ng kanilang sariling kapalaran sa pagtatapos ng dakilang digmaan, na umangat bilang pinakamalakas na lahi sa kontinente. Ang pinakakilala sa kanila ay tinawag na 5 tagapili. At sa 5 bayaning iyon, isa sa kanila ay may hawak ng espadang si Gruhorn, isang babaeng tumitig sa isang kawan ng mga dambuhalang halimaw, na nagtatanong kung ano ang gagawin niya at ng kanyang tapat na espada pagkatapos ng digmaan. Sumugod siya sa labanan upang matapang napugutan si Eda, ang hari ng mga higante, sa isang tagalang ng espada. Ang pagpatay sa kanya ay nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon ng pagsasamantala, na nagbigay sa kanya ng pangalang Iron-Blooded Sword Marquise, si Agnes Byron. Isa siyang natatanging babae na minumura ang mga halimaw at tinatadtad sila, nagmumura sa bawat pangungusap, gumagawa ng mga kombo ng mura at nirarap ito ng mas mabilis pa kay Eminem. Kahit si Gruhorn noon ay hindi komportable sa mga pagmumura ng babaeng iyon. Traumatized si Tol sa alaala pa lang niya, pero natulala siya na ang kanyang inapo ay nakaupo sa harap niya. Nagtataka tuloy siya kung ano ang nangyari sa pamilyang Byron para bumaba sa mas mababang ranggo. Gayunpaman, ibinalita ni Carl na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Bumaba ang ating bida sa karwahe at balak na kausapin ng maayos si Adelia mamaya, na ikinalito ng katulong at ng kanyang Royal Guard. Sa labas, isang lalaking may kulay pilak na buhok ang sumalubong sa kanyang minamahal na matandang kaibigan. Ito si Bernardo ng pamilyang Eli na nagpahayag ng malaking pasasalamat para sa prinsipe at sa kanyang pagbabago. Kakaiba, may napansin si Adrian na isang interesanteng bagay na pumukaw sa kuryosidad ni Bernardo. Tiniyak sa kanya ng ating bida na magandang ideya ang pagpunta niya dahil magiging napakasaya ng gabing ito. Sa susunod na eksena, nasa club sila kung saan ang mga lasing na siga ay nagbubulungan at nag-aasaran sa tuwa. Buhay na buhay ang party, ngunit nagulat si Bernardo sa kilos ng prinsipe.
Ang parehong walang hiya ay karaniwang nalalasing at nagsisimulang lumandi, ngunit sa pagkakataong ito, nananatili siyang tahimik. Ang mismong aura na pumapalibot kay Adrian ay iba kaysa dati. Sa katunayan, nang may isang lasing na lumapit para banggitin ang tsismis tungkol sa panalo niya laban kay Arwen, hindi man lang nagsalita si Tol. Nagsimulang pag-usapan ng buong party ang kanyang kahanga-hangang panalo, at ang mga manyak na lalaking ito ay mausisa kung gaano kaganda si Arwen sa ilalim ng kanyang baluti. Kalmado sa kanyang tugon, tinanong niya ang lalaki kung mayroon ba siyang mga kapatid. Ibinunyag ng lalaki na mayroon siyang nakababatang kapatid na nagdulot ng malaking ginhawa sa prinsipe. Bakit? Dahil gusto ni Tol na tapusin ang buhay ng bastardong ito at sumuntok ng napakalakas na tumilapon ang lalaki. Naging tensyonado ang eksena na nagpahupa sa kalasingan ng lahat dahil sa takot at gulat, maging si Bernardo. Tuwang-tuwa si Adrian na may kapatid ang lalaking ito dahil masaya na niyang madudurog ang itlog ng lalaking ito nang hindi winawakasan ang lahi ng kanyang pamilya. Sumisigaw na parang babae ang lalaki habang idineklara ng ating malamig at marangal na prinsipe ang kanyang nakababatang kapatid bilang bagong tagapagmana ng pamilya. Nagpatuloy lang ang bugbugan habang ang madugong ginagawa ni Adrian ay kinatakutan ng mga tao. Hindi man lang maintindihan ng binugbog na lalaki kung bakit ginagawa siyang punching bag. Ginagamit ito bilang pagkakataon para turuan ang lahat, idiniin ng prinsipe na hindi niya papayagan na tratuhin siyang parang walang hiya kahit na ganoon ang tingin sa kanya. Ang mga mala Shakespeare na salita ni Tol ay lubos na ikinalito ng mga tao sa party. Para linawin ang ibig niyang sabihin, nagpakawala ulit si Adrian ng isang suntok dahil mas mahusay itong magpaliwanag kaysa sa kanyang mga salita. Matapos bugbugin ang unang lalaki ng bilyon-bilyong suntok ni Mike Tyson, tinawag niya si Bernardo na literal na lumuhod kaagad. Ayaw ni Tol na matulad sa lalaking ito. Nakakatakot pang ipinaalala ng prinsipe ang kanyang naunang sinabi na gagawin niyang napakasaya ang araw na ito. Walang ideya si Bernardo kung anong nangyari sa lalaking ito at nakatanggap ng utos na tawagin ang mga Royal Knight. Napakabilis niyang umalis para tuparin ang utos habang ang natitirang mga miyembro ng party ay tahimik lang na nakatitig sa prinsipe. Tinawag ni Adrian ang mga babae sa likod para umalis na nakakuha ng atensyon ng isang lalaki. Sinubukan ng lalaking ito na tumakas, ngunit napansin ni Adrian ang kanyang presensya. Ayos lang sa kanya na paalisin ang lalaking ito kasama ang babae basta't matatanggal niya ang bayad ng lalaking ito tulad ng ginawa niya kanina. Ang isipin palang iyon ay nagdulot ng matinding takot sa lahat ng lalaki dahil, aminin natin, walang mas masahol na banta kaysa sa pagdurog ng iyong bayag hanggang sa mabasag ang mga itlog. Sinabi ni Adrian sa kanila na binastos nila siya kanina sa pagtangging lumuhod sa harap niya at nilibak pa siya at ininsulto ang kanyang knight. Upang magbigay ng angkop na parusa sa mga lalaking ito, dahil sa pag-alipusta sa Maharlika, dinala niya ang mga Royal Guard, partikular si Carls na tinawag silang mga traidor. Sa isang utos lang, masayang pinilit silang lahat ng mga Royal Guard na pumasok. Tuwang-tuwang ibinigay ni Adrian ang utos, sinisiguradong walang makakatakas sa parusa. Pagkatapos ng engkwentrong ito, ipinatawag ang prinsipe sa harap ng hari para sa isa na namang magulong pagtatangka na lumikha ng gulo. 14 na anak ng Maharlika ang inaresto sa lahat ng posibleng dahilan. Galit na galit ang hari na ginamit ng kanyang anak ang kapangyarihan ng royal family at nagdulot ng parusa sa mga pamilya ng biktima. Ngunit sa 14 na napamilyang sangkot, haharapin ng hari ang matinding kritisismo. Kilalang-kilala ni Adrian ang kanyang ama at tinukoy ang eksaktong kinatatakutan nito bago idiin na ang lahat ng mga taong ito ay mga itinakwil at walang kwentang basura lang naman. Sa katunayan, inirekomenda niya sa kanyang ama na magpadala ng sulat sa ilang individual, partikular sa mga kapatid ng mga hinuling salot. Nang marinig ang mga salita ng binata, inutusan siya ng hari na umalis na ginawa naman ng prinsipe ng walang pag-aalala. Ngayon, balikan natin ang kanyang usapan sa kanyang katulong. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na aliwin si Adelia, ang kaawa-awang dalaga ay humahagulgol sa iyak, tinatanong kung ano ang nagawa niyang napakasama. Para siyang tuta na pinahirapan ng dating prinsipe hanggang sa punto ng pagkasira. Ang kanyang pamilya ay wala man lang sa listahan ng mga tunay na Maharlika. Maging ang mga inapo ng pamilyang Leonberg ay tila walang alam tungkol sa kahalagahan ng mga Byron. Para bang may isang bahagi ng kasaysayan na nabura. Ang walang kapantay na kontribusyon ni Agnes Byron ay hindi na isang bagay na dapat alalahanin. Nawala na ang lahat sa pamilyang Byron. Ngunit malinaw na nakikita ng ating bida ang nakatagong potensyal sa kakayahan ni Adelia sa espada. Ang babaeng ito ay isang lihim na srank na may nakakabaliw na antas ng mga katangiang taglay. Para sa simula, ang Butcher ay isang katangian na nag-a-activate kapag nakakakita ng dugo. Ang Warmaniac ay isa pang katangian na nangangahulugang isang babaeng nahuhumaling sa labanan. Kasabay nito, ang katulong ay may mga katangiang Fragile Heart at Caregiver na ginagawa siyang isang mahusay at pasibong tao. Kaya't ang katulong na ito ay may walang kapantay na kakayahan sa espada at pakikipaglaban, ngunit wala ni isa sa kanyang mga katangian ang makakakontrol sa kanya kapag siya'y nabaliw na.
Dumating sa punto na kahit ang ating bida ay pinag-iisipan na ang ideya na pakawalan ang kanyang pagwawala sa mundo. Sa huli, isang sayang kung hindi susubukan dahil isa siyang rank na talento. Pag-usapan natin ang katangiang slave mentality na nangangahulugang tapat at masaya ang isang alipin na maglingkod sa kanyang amo. Gamit iyon bilang bentahe, inutusan ni Adrian na manumpa siya ng lubos na katapatan sa kanya. Nakakalito itong hiling dahil katulong na niya ito, pero nilinaw ni Adrian na may mas gusto pa siya. Gusto niyang maging kabalyero niya ito at gusto niyang gawin niya iyon ngayon din. Napaiyak ang mahiyain at marupok na babae, tumatangging tanggapin ang ganitong kadakilang papel, sa paniniwalang wala siyang halaga. Pero alam ng ating bida ang katotohanan tungkol sa pamilya niya at tiniyak sa kanya na akuin niya ang responsibilidad para sa kanya. Sa halip, kailangan niyang manumpa ng katapatan sa kanya at maglingkod ng walang tanong-tanong. Ang diskarte dito ay kung hindi makontrol ni Adelia ang kanyang kabaliwan gamit ang sariling kakayahan, ipapasa niya ang kontrol na iyon sa kanya. Sa una, nag-iisip siya kung tutuparin ba nito ang kasunduan na akuin ang responsibilidad para sa kanyang pamilya. Ang kumpirmasyon ng prinsipe ay labis na ikinasaya niya dahil nag-alok pa ang ating bida na ipatawag sila sa kabisera para makita niya sila anumang oras. Labis niya itong ikinasaya, sapat para manumpa siya ng kanyang katapatan. Kaya tulad ni Arwen, binigkas niya ito at idineklara ang kanyang paglilingkod sa unang prinsipe habang buhay. Masaya si Adrian sa kasunduang ito at opisyal siyang tinawag na isang lingkod na susunod sa kanyang mga utos ng walang tanong-tanong. Tinapik pa niya ang kamay nito na nagdulot ng saya sa kanyang mukha, pero kahit ang prinsipe ay kinakabahan, iniisip kung tama ba ang naging desisyon niya. Iniisip ni Adrian ang lahat ng tsismis na kumakalat sa palasyo simula nang sakupin niya ang katawang ito. Nagbubulungan ang mga tao sa bawat kilos niya, kung gaano siya katahimik at tila pabago-bago ng isip. Pinag-uusapan nila kung paano ang dating spoiled na prinsipe ay nagpapatawag ng mga anak ng matataas na maharlika, binubugbog sila, at ikinukulong sa mga piitan para lang magsaya. At nariyan ang pinakabagong iskandalo, ang paborito ng lahat, kung paano niya itinalaga ang isang hamak na katulong bilang kanyang personal na kabalyero, isang taong hindi pa nakahawak ng espada kailanman. Alam ni Adrian na anuman ang gawin niya, kamumuhian siya ng mga tao, dahil sa reputasyong iniwan ng dating may-ari ng katawan. Maging ang katulong na pinili niyang maging kabalyero ay ginawa ng isa pang pangit na tsismis, sinasabing bumubuo siya ng isang harem sa ilalim ng kanyang pamumuno. Higit sa lahat, kinamumuhian niya kung paano pakiramdam ng lahat ay may karapatan sila sa kanyang buhay at mga desisyon. Hindi niya inaasahan na ang isang desisyon na gawing kabalyero ang isang katulong ay magiging isang napakalaking unos. Parang hinihintay ng lahat na mabigo siya. Naiisip niya ang kanyang ama, ang hari, na nagagalit at sinasabing nililinis na naman niya ang gulo ng kanyang anak. Naririnig na niya ang kanyang tiyuhin na minumura ang pangalan niya tulad ng dati, at nakikita niya sa isip ang kanyang nakababatang kapatid na nang-aasar sa kanya, nagmamagaling at nagmamataas. Lalong lumulubog si Adrian sa mga kaisipang ito, binibigatan ng pagkadismaya at pangamba. Pagkatapos ay isang katulong ang nagmamadaling pumasok at inanunsyo na dumating na ang reyna. Agad na nataranta si Adrian, kumabog ang puso niya habang tahimik na nagmamakaawa sa mga Diyos na kahabagan siya at bigyan man lang ng kaunting pahinga. Pagod na si Adrian sa lahat ng pakikipagtalo at sa palaging atensyon, at lalo pa itong dinagdagan ng kanyang ina. Pinagalitan niya ito, sinabing naniniwala siyang nagbago na ito ng ugali, pero ngayon mukhang bumabalik na ito sa dati niyang masasamang gawi. Idineklara niya na oras na para harapin niya ng maayos ang lipunan at magpakasal. Kapag pumili na siya ng mapapangasawa, sabi niya ay sa wakas ay titino na ito at titigil na sa pag-alagala na parang baliw. Hindi man lang maintindihan ni Adrian ang sinasabi niya pero walang pakialam ang reyna. Itinaas niya ang kanyang boses tulad ng sinumang galit na ina at inutusan siyang makinig dahil laging tama ang isang ina. Dahil napagdesisyonan niyang oras na para siya'y magpapakasal siya. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at umalis, iniwan si Adrian na gulat na nakatayo at iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Maya-maya, ipinatawag ni Adrian ang katulong, si Adelia, na halatang kinakabahan at takot na takot habang nakaupo sa harap ng prinsipe. Ipinaliwanag niya ang ilang bagay sa kanya, at mahiyain siyang nagtanong kung totoo bang magkakaroon siya ng mana. Mahinahong kinumpirma ni Adrian na makakatanggap siya ng isang espesyal na uri ng mana, isang mana heart. Ginamit niya ang sariling mana at bumuo ng puso sa loob ng kanyang katawan, habang iniisip kung paano nakalimutan ng mundong ito ang maalamat na reyna ng espada. At least hindi niya ito nakalimutan. Naaalala niya ang bawat detalye, ang landas na tinahak niya, ang galaw ng espada na tila may buhay sa kanyang mga kamay, at kung paano niya ito inutusan ng may lubos na kagandahan. Gusto niyang gisingin ang parehong tadhana sa loob ni Adelia dahil naniniwala siyang para sa kanya ang landas na ito. Naaalala pa niya ang malakas na ritmo ng mana heart ng reyna ng espada habang ito'y dating tumitibok ng may pagmamalaki at determinasyon. Sa wakas ay nabuo ang mana heart sa loob ni Adelia, at kinumpirma ng isang system notification na kumpleto at matatag na ang pag-ukit nito.
Pinanood ni Adelia ang isang malambot na gintong liwanag na nagniningning mula sa kanyang dibdib, lubos na natulala. Bumulong siya nang hindi makapaniwala, nagtatanong kung iyon ba talaga ang kapangyarihan ng mana. Nang matapos ang proseso, ipinaliwanag ni Adrian na ang nasaksihan niya ay ang paraan ng pagpapadalisay para makabuo ng isang mana heart. Sinabi niya dito na sanayin niya ito ng mag-isa kapag may pagkakataon siya. Biglang nabalisa si Adelia, ngunit nabaling ang kanyang pag-aalala nang bumagsak si Adrian sa lupa at nagasgasan ang mga tuhod. Ang hirap ng paglikha ng isang mana heart ay lubos na umubos ng kanyang lakas. Nagmadali siyang lumapit dito, ngunit tinanggihan niya ang tulong nito, iwinaksi ito at sinabing medyo pagod lang siya. Nag-atubili si Adelia, pagkatapos ay tahimik na nagtanong kung paano napili ng isang tulad niya ang isang hamak na katulong na tulad niya. Wala nang pasensya si Adrian para sa mga tanong at sinabihan siyang umalis. Nang hindi ito gumalaw, lumingon siya at tinanong kung bakit siya nakatitig sa kanya na parang nawawalang tuta. Mabilis na yumuko si Adelia, may halong takot at respeto, at nanumpa na paglilingkuran siya ng may lubos na katapatan habang buhay. Nasiyahan si Adrian sa sagot. Ipinaalala niya dito na huwag kalimutan na siya ang kanyang amo, at tinanggap ni Adelia ang mga salitang iyon bilang isang karangalan. Ngunit habang tumatalikod si Adrian, tahimik na inisip ni Adelia na baka hindi niya matandaan ang pangakong iyon sa paraang inaasahan niya. Ilang araw ang lumipas, dumating si Coles para mag-ulat sa prinsip tungkol kay Bernardo Eli. Ipinaliwanag niya na kamakailan ay narinig niyang kinuha si Bernardo ng Royal Guard bilang testigo sa isang insidente. At ayon sa opisyal na utos, mahigpit na ipinapatupad na walang sinuman ang maaaring makipagkita sa kanya bago ang paglilitis. Nagtaka si Adrian na mayroon palang paglilitis sa mundong ito, at kaswal niyang tinanong kung kailangan din ba niyang dumalo. Mahinahong sumagot ang kanyang kabalyero na hindi kailanman tumatayo bilang testigo ang mga maharlika. Nakahinga ng maluwag si Adrian, ngunit nabagabag din siya. Napagtanto niya na bigla nilang ginagawang napakalaking issue ang buong paglilitis na ito. Habang nag-uusap, napunta ang atensyon ni Adrian kay Adelia. Tiningnan niya ito ng direkta at tinanong kung kumusta ang pakiramdam niya kamakailan. Natigilan sa gulat ang kawawang babae, halatang hindi inaasahan ang kanyang pag-aalala. Tinanong siya ni Adrian tungkol sa mana, kung naging matatag na ba ito o hindi. Inayos ni Adelia ang kanyang sarili at sumagot na. Nang marinig iyon, tumayo si Adrian ng walang pag-aalinlangan at idineklara na simula ngayon, sasamahan na siya nito sa pagsasanay. Sinabihan niya itong magbihis at makipagkita sa kanya sa training ground at iwanan na ang basahan dahil simula sa sandaling ito, isa na siyang kabalyero. Sa training ground, sinimulan ni Adrian na i-stretch ang kanyang katawan, mabagal at relax. Bago pa man siya makapagsimula sa kanyang routine, may umistorbo sa kanya. Ito ay ang kanyang tiyuhin, si Belhard. Nagtanong ito, at pabalang na sumagot si Adrian, halatang walang interes na makipag-usap sa kanya ngayon. Nakatuon ang kanyang atensyon sa ibang lugar, sa isang babaeng nahihirapang tumakbo sa parang. Tinanong ni Adrian ang kanyang tiyuhin kung narinig na ba nito ang mga chismis, pagkatapos ay hayagang sinabi na gagawin niya itong isang kabalyero. Agad na ikinagalit ni Belhard ang mga salita, tulad ng dati. Nagalit siya, inakusahan si Adrian na walang ingat na pinipilit ang isang dalaga na maging kabalyero at nagsasayang ng oras sa mga walang kwentang ideya. Sumagot si Adrian, sinabihan siyang tumigil sa pakikialam sa kanyang mga gawain tulad ng dati. Lumakas ang kanilang pagtatalo, matatalim na salita ang nagliparan hanggang sa matapos ni Adelia ang kanyang ikasampung ikot at bumagsak sa lupa. Hindi man lang siya sinulyapan ni Belhard. Si Adelia, hiningal at nanginginig, ay nagsimulang humingi ng tawad, nagmamakaawang patawarin sa pagiging isang mahinang mananakbo. Agad siyang sinabihan ni Adrian na kalimutan na yon. Lumapit siya at inilagay ang isang kahoy na espada sa kanyang mga kamay, ipinapaliwanag na ngayon ay ituturo niya lamang sa kanya ang mga pangunahing tindig. Nagpakita siya ng ilang simpleng galaw, matatag at tumpak, pagkatapos ay hiniling kay Adelia na subukan ito. Ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa lahat. Tulad ng isang magaling na mananayaw ng ballet, nagsimulang gumalaw si Adelia. Ang kanyang mga hakbang ay tuloy-tuloy, perpekto ang kanyang postura, at ang kanyang espada ay sumusunod sa bawat galaw ng may nakakagulat na ganda. Parehong natigilan sina Belhard at Adrian, nakatitig ng hindi makapaniwala habang perpekto niyang ginagaya ang kanyang mga teknik matapos itong panoorin ng isang beses lang. Nang matapos siya, tumingin siya dito at malumanay na nagtanong kung tama ba ang ginawa niya. Nakaramdam si Adrian ng kilabot sa kanyang likod. Sa unang pagkakataon, kinabahan siya. Sa takbo ng mga pangyayari, baka malampasan siya nito ng napakabilis. Mapait niyang inisip na gumagana lang ang kontrol kapag natatakot ang mahina sa malakas. At kung malampasan siya nito, maaari itong maging mapanganib. Pero naputol ang kanyang pag-isip nang mapansin niyang pinapanood ni Belhard si Adelia na may sakim na kislap sa kanyang mga mata. Lumapit si Adrian at siniko ang kanyang tiyuhin, binalaan itong kumalma at huwag mag-isip ng anumang masamang ideya tungkol sa kanya. Umisi lang si Belhard at inasar siya, sinasabing baguhan pa lang si Adrian na ilang buwan pa lang humahawak ng espada,
at hindi kayang hawakan ng isang tulad niya ang ganoong kalaking potensyal. Hanggang doon na lang si Adrian. Ayaw niyang minamaliit siya. Biglang buhay ang kanyang mana heart, ang parehong puso na nagtataglay ng kalaliman ng hari ng mga higante, ng Light Dragon, at ng mga nilalang na lubos na uminom mula sa dugo ng hindi mabilang na buhay. Isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang tumugon sa kanyang galit at bumangon sa kanyang utos. Binalot ng pulang apoy ang kanyang katawan habang sumasabog palabas ang kanyang presensya. Tinitigan niya si Belhard ng may malamig na otoridad, mabigat at pinal ang kanyang boses habang idineklara na si Adelia ay pag-aari niya. Binalaan ni Adrian ang kanyang tiyuhin na huwag tingnan si Adelia o kahit isipin man lang ito dahil talagang kinamumuhian niya kapag may sumusubok na pilitin ang hindi sa kanila. Sa sandaling iyon, bigla niyang napagtanto na nawawala na ang kanyang pag-unawa sa realidad. Ang kanyang kamalayan ay naglaho sa isang kakaibang estado na puno ng lamig at dilim kung saan hindi niya maramdaman ang buhay o kamatayan. Agad niyang naunawaan ang panganib. Kung magpapatuloy ito, ang kanyang katawan ay sasanib sa espada, at ang kanyang kaluluwa ay lalamunin ng demonyong talim, ang Blackhorn. Alam ni Adrian na hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon. Nilabanan niya ang paghila, hinarap ang kanyang mga panloob na demonyo, at pinilit na ibalik ang demonyong kapangyarihan sa kulungan nito. Dahan-dahan, bumalik siya sa kanyang sarili bilang si Prinsipe Adrian, tamang-tama para maabutan ang dulo ng talumpati ng kanyang tiyuhin. Magarbong nagsasalita ang tiyuhin tungkol sa kung paano maililigtas ng isang ordinaryong kabalyero ang buhay ng 1-0-0-0 sundalo at kung paano mapoprotektahan ng isang natatanging kabalyero ang daan-daan pa. Halos hindi nakikinig si Adrian. Para sa kanya, ang kanyang tiyuhin ay hindi na lang pamilya, kundi ang dakilang frontier commander, ang taong namumuno sa mga hukbo sa gitna ng mga bangkay at digmaan. Kahit na walang interes si Adrian sa leksyon, ang kanyang kawalang interes ay muling ikinainis ng tiyuhin at nagsimula itong magalit sa binata. Doon na sa wakas nagsalita si Adelia para sa kanyang sarili. Ipinahayag niya na ang kanyang katawan at kaluluwa ay pag-aari ni Adrian at hindi niya susundin ang mga salita ng tiyuhin. Nakaramdam si Adrian ng kaunting pagmamalaki sa kanyang determinasyon at mumisi sa kanyang tiyuhin. Kalmado niyang sinabi na ang kanyang orihinal na layunin sa pagsasanay ay simpleng tulungan siyang magbawas ng timbang. At ngayong nakarating na siya sa ganito, wala na siyang maituturo pa. Sinabihan niya ang kanyang tiyuhin na umalis na at huwag nang makialam sa kanyang mga gawain. Padabog na umalis ang tiyuhin, seryoso at halatang inis. Kahit pagkatapos ng araw na yon, patuloy siyang bumibisita sa palasyo nang walang tigil, pinapanood si Adelia at inoobserbahan ang kanilang pagsasanay mula sa malayo. Dahil mahigpit siyang pinagbawalan ni Adrian na makialam, walang magawa ang tiyuhin kundi manood. Ang makitang nahihirapan ng tahimik ang mayabang na lalaking iyon ay naging kakaibang nakakaaliw para kay Adrian. Hindi nagtagal, muling pumustura si Adelia gamit ang espada, at halos hindi makapaniwala si Adrian sa kanyang mga mata. Natutunan na niya ang renaissance ng espada. Pinapalakpakan niya ito, tunay na natutuwa sa kanyang pag-unlad. At sa unang pagkakataon, si Adelia mismo ay mukhang ipinagmamalaki ang sarili. Hindi nagtagal ang mapayapang sandali. Muling sumingit ang tiyuhin at itinanong kung itinuro rin ni Adrian sa kanya ang mana heart. Nang kumpirmahin ito ni Adrian, sumabog ang galit ng tiyuhin. Nagsimula siyang sumigaw, inaakusahan si Adrian na tinuturuan siya ng mga hangal na panlilinlang sa halip na sarilinin na lang ang mga ito. Matalim na lumingon si Adrian at inutusan siyang umalis kagad. Minura siya ng tiyuhin, sinasabing may mas magandang landas at may potensyal si Adelia na higit pa sa inaakala, na ngayon ay sinira na ni Adrian. Nanatiling kalmado si Adelia at sinabihan ang kanyang bodyguard na ihatid palabas ang tiyuhin. Tumatanggi ang tiyuhin na mahawakan ng isang hamak na gwardya at padabog na lumabas ng mag-isa. Matapos mawala ang tensyon, tahimik na tinanong ni Adelia si Adrian kung ang mga teknik na natututunan niya ay mga mumurahing panlilinlang lang ba talaga. Mariing itinanggi ito ni Adrian. Sinabi niya sa kanya na hindi naintindihan ng kanyang tiyuhin ang sinasabi nito. Ang katotohanan, paliwanag niya, ay tuluyan ng nakalimutan ng mga tao sa modernong panahon kung ano talaga ang isang tunay na mana heart. Kung hindi nila ito itatapon na parang isang peres ng sirang sapatos. Nang may tahimik na katiyakan, nanumpa si Adrian na malalaman din niya ang tunay na kapangyarihan ng mana. Kalaunan sa lugar ng pagsasanay, bumalik ang tiyuhin at naglagay ng isang kahoy na espada sa harap ni Adrian, hinihiling na patunayan niya ang kanyang sarili. Idineklara ng tiyuhin na gagamit lamang siya ng isang singsing. At kung mapipilit siya ni Adrian na umatras, kahit kalahating hakbang lang, sa wakas ay kikilalanin niya ang kaalaman at kapangyarihan ni Adrian. Kinuha ni Adrian ang espada at kalmadong nagtanong kung ano ang pusta. Sumagot ang tiyuhin na kung mananalo si Adrian, bibigyan niya ito ng isang hiling, kahit ano ang gusto niya, kahit na ang mga lihim na teknik ng pamilya. Hindi iyon ang tunay na gusto ni Adrian, pero sa ngayon, tinanggap niya ang mga kondisyon ng walang pag-aalinlangan. Agad na sumugod si Adrian, direktang tinututok ang lalamunan ng kanyang tiyuhin. Ngumisi lang ang tiyuhin at sinabing halata naman na liig ang pupuntiryahin ni Adrian.
Tulad ng inaasahan, paulit-ulit na inatake ni Adrian ang lalamunan ng tiyuhin. Bawat atake ay mabilis at matalim, ngunit madaling naiilagan ng tiyuhin ang bawat isa. Gumagalaw siya ng walang kahirap-hirap, iniiwasan ang mga atake, hanggang sa wakas ay harangin ang espada ni Adrian at bahagyang itulak ito pabalik, tinatanong kung iyon na ba ang lahat ng kaya niya. Pagkatapos ay itinulak niya si Adrian palayo at ininsulto ito, tinatanong kung sumuko na ba siya. Naggitngit si Adrian. Matigas ang ulo niya, at para sa kanya ay sobrang nakakainis ang kanyang tiyuhin, ngunit hindi niya maikakaila ang isang bagay. Ang kanyang tiyuhin ay nakakatakot na malakas at matalino. Hinihintay niya ang sandaling ilabas ni Adrian ang kanyang mana, dahil doon lamang siya makakapagbigay ng mas matinding pagkatalo. Ngunit hindi ibibigay ni Adrian sa kanya ang kasiyahang iyon. Sa isiping iyon, nagsimula siyang magsalita sa sarili, iniisip kung gaano kakaiba na 400 taon na ang nakalipas ay may hindi mabilang na mana hearts, at ang mga kabalyerong may mana heart ay nakagawa ng mga hindi kapanipaniwalang bagay. Ngunit nang lumitaw ang isang medyo kapaki-pakinabang na kasanayan kalaunan, kinalimutan na lang ng lahat ang mana heart at ginamit na lang ang bagong kasanayang iyon. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang maniwala ang mga tao na ang teknik ng mana chain ay isang mas mahusay na paraan ng pamamahala ng mana kaysa sa mana heart. Narinig ni Belhard ang kanyang pagbulong at tinanong kung ano ba talaga ang gusto niyang sabihin. Kalmadong sumagot si Adrian na hindi siya sang-ayon sa paniniwalang iyon at ang mismong paghahambing ay may mali. Sinabi ni Adrian na hindi kailanman naging mahina ang mana heart. Palaging ang may-ari ang mahina. Malinaw niyang sinabi na hindi lahat ng mana heart ay marupok o mas mababa. Pagkatapos ay tinanong niya si Belhard kung narinig na ba niya ang tula ng kabayanihang pandigma. Sinigawan siya ni Belhard na tumigil sa pagsasalita, sinabing ang lugar ng pagsasanay ay para sa palitan ng suntok at espada, hindi para sa mga kanta at tula. Ngumisi lang si Adrian at sinabihan siyang tanga dahil sa pagtawag sa mana heart na isang mababang antas na teknik. Dahil doon, sinimulan ni Adrian na bigkasin ang tula na malalim na nakaukit sa kanyang dibdib. Umaawit siya tungkol sa 100 laban na napanalunan laban sa 20 nagsasanay na lahat ay nangarap maging mga magigiting na mandirigma. Habang dumadaloy ang mga salita, nagkakaroon ng anyo ang tula ng kabayanihang pandigma. Nagsisimulang bumugso ang kapangyarihan sa kanya sa bawat linyang kanyang binibigkas. Ang lakas ng mga tagumpay na iyon ay dumadaloy sa kanyang katawan, sa kanyang mga braso, at sa wakas ay sa kanyang talim. Dahan-dahan, nagsimulang magniningning ang kanyang espada, tinutugunan ang tula sa pamamagitan ng sarili nitong sumisikat na liwanag. Ipinapakita ng abiso ng sistema na naisaaktibo na ang epekto ng tula ng pakikipaglaban at dumadaloy ang mana sa buong paligid ni Adrian. Ngunit nanatiling hindi humanga si Belhard, sinasabing kahit anong gawin ni Adrian, wala itong epekto. Hanggat umaasa si Adrian sa mana heart, hindi nito malalampasan ang mana chain. Sumugod si Adrian sa kanyang tiyuhin, at walang kahirap-hirap na umiwas si Belhard gamit ang kanyang espada. Itinulak ng mana ng singsing ang daloy ng mana heart paatras, na naging sanhi para bahagyang lumipad paatras si Adrian. Ngunit sa katotohanan, para maging dalubhasa sa tula, nagsanay si Adrian ng higit sa 100 beses at tiniis ang mana ng singsing ng higit sa 1,000 beses. Sa loob ng 100 laban na yon, naranasan niya ang 1,000 alon ng magkasalungat na mana. Humampas siya pababa gamit ang kanyang espada, pinakakawalan ang kapangyarihan ng Stained Say. Ang kanyang talim na yon ay tila ganap ng presentable, ngunit nang umatake siyang muli, umiwas na naman si Belhard. Nagpatuloy si Adrian, paulit-ulit na humahampas, at sa unang pagkakataon, nagsimulang magpakita ng pag-aalala si Belhard. Tinipon ni Belhard ang kanyang buong lakas upang itulak si Adrian palayo. Sinabihan niya si Adrian na mayabang siya sa pagsasabing hindi lahat ng mana heart ay pantay-pantay. Ibinagsak niya ang kanyang espada sa lupa na nagdulot ng pagsabog na nagpatalsik kay Adrian paatras sa pader. Inanunsyo ni Belhard na naiinip na siya sa laban na ito at idineklara na tapos na ito dahil nanalo na siya. Gayunpaman, napagtanto ni Adrian na sa isang karaniwang ranggo, hindi sapat ang heroic martial points lamang. Ginamit niya ang kanyang espada para tumayo at sinimulang isalaysay ang kasaysayan mula 400 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag niya kung paano nagkamali ng malaki ang mga kabalyero. Wala silang itinirang mga kaaway para sa kanilang mga inapo. Naniniwala sila na ang kanilang mga kwento, mga teknik sa espada, ang 6 na pintig ng puso, at mga tula ng kanilang mga tagumpay ay maipapasa ng buo. Ngunit nakalimutan na ng bagong mundong ito ang mga awit ng mga dragon at mga higanting hari, ginagawa itong mga alamat na masyadong katawa-tawa para maging totoo. Hindi nakikinig si Belhard. Naniniwala siyang nag-ilusyon lang si Adrian at hindi maintindihan ang kahit isang salita sa sinasabi nito. Napapagod na si Adrian sa mga laro at iniisip na ang kanyang tiyuhin ay isang mayabang at hangal na kabalyero. Bigla, ang kadiliman ng demonyo ng espada, si Blackhorn, ay umusbong na parang bagyo sa ibabaw ng mga mata ni Adrian. Ipinahayag niya na kung hindi naintindihan ni Belhard ang tunay na kapangyarihan, tuturuan niya ito. Ang mga kamay ng demonyo ay ganap na nilamon ang katawan at isipan ni Adrian.
Sinimulan niyang bigkasin ang tula sa pagpatay ng dragon. Nahihirapan ang kanyang katawan sa ilalim ng napakalaking kapangyarihan. May mga bahagi ng awit na tinanggal dahil sa kanyang mas mababang ranggo, ngunit may isang makapangyarihang talata na natira. Paulit-ulit na binibigkas ni Adrian ang mantra. Ang matinding enerhiya ng talatang ito ay tumama kay Belhard ng may lakas. Sumugod si Adrian, at napagtanto ni Belhard na kung magpapatuloy ito, maaari siyang mamatay. Isa pang pagsabog ang sumiklab, nagpatalsik kay Adrian patalikod sa lupa. Nang humupa ang alikabok, inihayag ni Belhard na hindi siya gumagamit ng isang minor ring gaya ng ipinangako, kundi isang buong pentagon ng mga singsing. Si Adrian naman ay tuwang-tuwa. Kahit na aktibo ang lahat ng apat na singsing, hindi man lang nagalusan ang kanyang espada, hinihiwa ang mana ng singsing gamit ang kapangyarihan ng mana heart. Tumayo siya, iniwang tulala at litong-lito si Belhard. Inaasahan ni Belhard na malalampasan ng mana ng singsing ang mana heart, ngunit hindi nito nagawa. Tumingin si Adrian ng diretsyo sa kanyang tiyuhin at idineklara ng mahinahon at matatag na natalo ito. Kalaunan, pinahirapan ng awit ng dragon at ng espada ang mahinang katawan ni Adrian. Kinakalmot niya ang kumot, nagginitnit ang mga ngipin, isinusumpa ang Gesta Sanctorum na yon. Kalaunan, alam ni Adrian na ang sakit ay ang kabayaran sa sapilitang paghugot ng kapangyarihan ng Gesta Sanctorum, ang tula ng pinugutang dragon. Lasog-lasog na ngayon ang kanyang katawan, ngunit alam niyang sulit ang bawat panganib. Ito ang kanyang unang gawaing pandigma na siya mismo ang lumikha, at ipinagmamalaki niya ito. Binibigkas niya ang tula ng paulit-ulit mula sa kanyang puso. Ipinapakita ng sistema na bahagyang tumaas ang kanyang ranggo bilang Diyos ng mga duelo, at iniisip niyang sapat na ito para sa duelo laban sa ikatlong prinsipe. Bigla, pinutol siya ni Adelia, nagniningning sa tuwa dahil sa wakas ay nagkamalay na siya. Ikinuwento niya kung paanong pagkatapos niyang bumagsak, galit na galit ang reyna kay Belhard, at iyon ang unang beses na nakita niya itong ganoon kagalit. Sa kaloob-looban, bahagyang natuwa si Adrian, iniisip na buti nga sa kanyang tiyuhin na pagalitan ng reyna. Sinabi rin ni Adelia na nagpabilin si Belhard na ipaalam agad sa kanya sa oras na magising si Adrian. Hindi gusto ni Adrian ang ideya, ngunit humiga siya, sinasabing nagising lang siya sandali para malaman iyon at gusto niyang magpahinga. Alam niyang kung hindi niya maayos na mapapagaling ang espiritong napinsala ng labis na paggamit ng Gesta Sanctorum, magbabayad siya ng malaking halaga. Maghahalo-halo sa gulo ang mga alaala ng mga realidad sa nakaraan, at sa huli, guguho ang hangganan ng realidad sa kanyang isipan. Magiging isa siyang baliw, walang silbi, muling makukulong sa mga alaala ng espada. Ang pag-iisip pa lang sa butas na iyon ay nagpapanginig sa kanya, dahil iyon ang pinakamasamang kapalaran na maiisip niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Adelia ang tungkol sa ninuno nitong si Agnes Byron, isang maalamat na eskrimador, at kung paano nito dapat mamana ang kapangyarihan ng Gesta Sanctorum. Naiisip ni Adelia kung gaano kahanga-hanga ang kanyang ninuno. Ipinaliwanag ni Adrian na para lubos na makinabang sa tula, kailangan niyang lumakas ng higit pa sa kung ano siya ngayon. Tinanong niya kung ano talaga ang gusto niyang matutunan. Natigilan si Adelia sa tanong, nanlaki ang kanyang mga mata, at nag-atubili siya, nauutal ng paulit-ulit. Sa wakas, isinatinig niya ang nilalaman ng kanyang puso, ipinapahayag na gusto niyang maging espada ni Adrian. Nang marinig ito, natigilan si Adrian, lubos na nabigla sa kanyang mga salita. Tila, ang ilang guest of Sanctorum ay nagsisimula sa tunog ng isang malakas na trompeta, habang ang iba ay nagsisimula sa unang hakbang sa isang kapatagan. Ang ilan ay nagsisimula sa isang taos-pusong panunumpa, tulad ng panunumpa na ginagawa ni Adelia ngayon sa harap ni Adrian. Sumusumpa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya, at ialay ang lahat ng mayroon siya sa 5 bagay para sa kapakanan nito. Ipinapakita ng sistema na nag-aalok siya ng isang punto ng pagpapasakop. Nararamdaman ni Adrian ang kapangyarihan at presensya nito, na pagtatantong ito ang Gesta Sanctorum ni Adelia. Ang ilang Gesta Sanctorum ay nakaka-impluwensya rin sa iba, at sa kasong ito, isang bagong Gesta Sanctorum ang nabubuo, na lumilikha ng isang punto ng panginibabaw. Ang punto ng pagpapasakop ay isang ugnayan sa pagitan ng isang amo at isang lingkod, at natigilan si Adrian. Ang inapo ng reyna ng espada ay nakaisip ng ganitong uri ng pagpapasakop sa kanyang harapan, na nagbibigay sa kanya ng isang himala na hindi niya inaasahan. Ngumingiti siya, iniisip ang lahat ng kapangyarihang magkakaroon siya ngayon. Hanggat sa kanya nakatutok ang pagpapasakop ni Adelia, ang paglago nito ay makakatulong din sa kanyang sariling gawain. Pinasasalamatan niya ito sa kanyang kabaitan, at tinitingnan siya ni Adelia ng may paghanga. Hindi pa alam ni Adrian kung anong uri ng tulong o bentahe ang ibibigay nito sa kanya, ngunit sigurado siya sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang araw, nasa kaharian si Adrian, sobrang init na init. Lumapit ang kanyang ina, nagtatanong kung medyo bumubuti na ba ang kanyang pakiramdam. Hindi gusto ni Adrian na tinatanong, at nahihirapan siyang makitungo sa mga taong minamahal ng orihinal na may-ari ng katawan. Ganoon din siya kailang sa kanyang ina na tila medyo talunan ng itsura. Tinanong niya kung kinamumuhian niya ang kanyang tiyuhin at pagkatapos ay sinubukang pagtakpan ito, sinasabing hindi naman talaga ito nagnanais ng masama.
Kaya kahit na may sama ng loob si Adrian, dapat ay kalimutan na lang niya ito. Nang sumagot si Adrian na hindi niya yon nararamdaman, sumigaw siya na dapat ay ganoon ang maramdaman nito. Nalilito si Adrian, iniisip kung ano talaga ang gusto ng ina mula sa kanya. Mula nang pasabugin niya ang kanyang pagmamataas at kayabangan noong araw na yon, naging mahirap para sa kanya na magtiis. Noong araw na yon, nagtanim siya ng demonyo sa puso sa isipan ng kanyang tiyuhin. Kung hindi ito malalampasan ni Belhard, lalaki ang demonyo, at mawawala sa kanya ang kanyang ipinagmamalaking kapangyarihang pandigma. Walang pakialam si Adrian sa mga kahihinatnan para sa kanyang tiyuhin. Iyon ay magiging sarili niyang kawalan. Sabi ng kanyang ina, ginugol ng kanyang tiyuhin ang buong buhay nito na mas malapit sa mga espada kaysa kaninuman, kaya ito ay naging malamya at magaspang sa isipan. Ngunit kamakailan, tila nagugustuhan na ni Belhard si Adrian at personal pa nitong kinumbinsi ang hari na alisin ng maaga ang kanyang pagkakakulong. Sa sandaling inalis ito, nagtantrum si Adrian na naglagay sa kanyang tiyuhin sa isang mahirap na posisyon. Napagtanto ni Adrian na may lehitimong dahilan ang kanyang tiyuhin para magalit, ngunit kumikilos pa rin siya na parang isang spoiled at walang utang na loob na bata. Iniisip, ano nga ba ang ginawa nito para sa kanya? Habang nagpapagaling, isang matandang iskolar na nagngangalang Nicolo Marchedel ang tinawag para maging kanyang tutor. Natural, tumanggi si Adrian Leonberger na makisakay. Pinanood ng matandang iskolar, si Carls, at si Adelia habang nagpapagulong-gulong sa sahig ang prinsipe na nagtatantrum. Sinubukan siyang bigyan ni Nicolo ng ilang nakapagpapasiglang salita, ngunit minasama ito ng spoiled na prinsipe. Nang medyo kumalma na siya, iginiit ni Adrian na hindi na kailangan ng aralin dahil alam na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Dahil malakas ang kanyang paniniwala sa ganoong paraan, iminungkahi ni Nicolo ang isang alternatibo. Maaari silang mag-usap-usap lang at makipagkwentuhan tungkol sa iba't ibang paksa. Kung mapapatunayan niyang hindi niya kailangan ng tulong, nangako ang iskolar na hindi na bibisita muli. Sa pagtatapos ng araw, nag-aalab sa sigasig ang prinsipe habang hayagan siyang nakikilahok sa mga akademikong debate tungkol sa kalikasan ng tao. Nagmungkahi pa si Nicolo ng isang libro para basahin niya batay sa paksang kanilang tinalakay. Sa tekstong ito, ang relasyon sa pagitan ng pinuno at nasasakupan ay inilarawan bilang isang uri ng kontrata. Ang mga monarko ay nagbibigay ng bahagi ng kapangyarihang militar at ekonomiko sa mga susi ng kapangyarihan, at pinapanatili ng mga susi ng kapangyarihan ang monarko sa trono sa pamamagitan ng katapatan. Sa lahat ng taon na nabuhay siya bilang bruhan, naniwala si Adrian na ang mga relasyon ay dapat bigayan. Bago niya namalayan, lumipas na ang buong araw. Inayos ng matandang iskolar ang mesa at tinapos ang sesyon. Nang magpaalam si Nicolo, abot-tenga ang ngiti ng prinsipe. Hindi pa siya kailanman naging ganito kasaya sa kadadaldal lang. Sa sandaling narinig niyang sumara ang pinto, napagtanto ni Adrian kung ano ang nangyari. Kakamanyobra lang sa kanya para dumalo sa isang buong lecture labag sa kanyang kalooban. Mapanlin lang ang matanda, ngunit nagulat din si Nicolo sa unang prinsipe. Ibang-iba ang bata sa kung paano siya inilalarawan ng mga chismis. Dahil pinagbawalan mag-ensayo at malaya sa mga aralin ni Nicolo, maluwag ang iskediul ng prinsipe sa araw na yon at siya ay naiinip. Bago pa siya magdalamhati tungkol sa kanyang mga desisyon sa buhay at mabulok sa kama, isang bisita, ang kanyang tiyuhin na si Bale Ballardhard, ang nagpatayo sa kanya. Pinapasok ni Adelia ang tiyuhin. Ilang araw na ang nakalipas mula noong huling sparring match. Kakilakilabot ang itsura ni Bale. Hindi niya pa nalalampasan ang panloob na demonyong itinanim ng kanyang masamang pamangkin. Ngayon, dumaan lang ang tiyuhin para humingi ng paumanhin. Sinira niya ang pangako niya sa sarili at nagdulot ng malaking pinsala sa prinsipe dahil dito. Hindi siya gagawa ng anumang dahilan kahit na ang mga pinsala ni Adrian ay masakit na bunga ng sobrang pagod. Siguradong labis na nag-aalala ang kanyang tiyuhin sa problemang idinulot ng pagpinsala sa isang maharlika. Para itama ang kanyang mga pagkakamali, inalok ni Tio Bale na ibigay sa bata ang anumang hihilingin nito. Kung kailangan niyang isuko ang kanyang mga mata o braso para makabawi, gagawin niya. Sa huli, naawa si Adrian sa mahusay na lalaking ito na bilanggo ng isang maliit na demonyo sa loob niya at nagpasya na maging mapagbigay. Sinabi ng unang prinsipe ang kanyang hiling. Gusto lang niyang lumabas sandali. Tapos na ang sapilitang pagkakakulong niya, kaya dapat malaya na siyang umalis. Ngunit hindi isang araw na biyahe lang ang tinutukoy ng prinsipe. Plano niyang maglakbay sa malayo sa labas ng kabisera. Matatagalan ang pag-aayos ng iskediul, at hindi rin sila pwedeng pumunta sa masyadong malayo. Tinanggap ni Bale ang kanyang kahilingan at agad na kumilos para maisakatuparan ito. Pagkaalis ng kanyang tiyuhin, naiwan ang prinsipe sa silid kasama si Carls. Akala niya hihingi ang boss ng isang bagay na mas hindi makatwiran. Hindi ka naman nakakakuha ng pabor mula sa isang konde araw-araw. Sa totoo lang, gusto lang ni Adrian na tumigil na ang matanda sa pagiging seryoso at kaawa-awa, kaya humingi siya ng isang bagay na kayang gawin. Ang marinig ang amo na magsalita ng diretsahan ay nagpatawa sa kabalyero. Biglang pumasok si Adelia sa silid na may dalang pinakahihintay na sulat. Ito ay isang maayos na ulat mula kay Ginang Arwen Kergayan.
Nagkaroon siya ng maliit na tagumpay at makakabisita na sa lalong madaling panahon. Maikli at simple ang mensahe, isang magandang balita na tamang-tama sa oras. Pagkalipas ng 5 araw, nagpasabi si Tio Bale na naayos na ang lahat. Pagkalipas ng 2 pang araw, dumating na ang araw ng pag-alis. Ang unang syudad na dadaanan nila ay tinatawag na Elin. Sobrang sabik ng prinsipe, hindi siya mapakali. Kasi, ang county ng Elin ang pinakamahusay na lugar ng produksyon ng sandata para sa palasyo ng hari. Mayroon itong minahan ng bakal para magbigay ng dekalidad na materyales at isang samahan ng mga panday para pinuhin ito. Mahigit kalahati ng mga sandata at baluti na inihahatid sa pamilya ng hari ay nagmula sa Elin. Dahil tumaas na ng malaki ang level ni Adrian kamakailan, atat na siyang maghanap ng bagong espada para sa sarili. Noong una, plano niyang kumuha ng magandang espada mula sa armory ng hari. Sa kasamaang palad, pinigilan siya ng isang utos mula sa hari. Kung isipin kung paano kumilos ang matabang prinsipe, hindi niya talaga masisisi ang kanyang ama. Kahit paano, makakakuha siya ng maayos na sandata sa labas ng palasyo. Nakakagulat, sineseryoso ni Tio ang paglalakbay. Kaya, nagsimula na ang halos 20 araw na paglalakbay. 3 araw mula sa kabisera, mararating nila ang unang hinto, ang Elan. Pagkatapos, maglalakbay sila ng 2 pang araw patungo sa Iron Lion Castle. Sa kasalukuyan, si Adrian ay nakakulong sa loob ng isang karwahe sa loob ng 3 buong araw, halos mabaliw sa pagkabagot. Si Adelia ay nakaupo sa tapat niya, pero hindi rin siya masayang kasama. Marahil mas magandang gamitin niya ang kanyang oras sa pagsuri sa kanyang mana heart. Sa ngayon, walang laman ang kanyang tangke bilang epekto ng labis na paggamit ng tula sa pagpatay ng dragon. Ligtas na sigurong simulan itong punuin muli ng dahan-dahan. Naramdaman niya ang kalampag ng karwahe, ang malamig na simoy ng hangin, at ang daldalan ng mga kabalyero, at tinipon ang mga butil ng mana na nagmula sa mga bagay na yon. Sa kalaunan, nagawa niyang buuin muli at punuin ang kanyang walang lamang mana heart. Sa kanyang pagkagulat, ang mana heart na kanyang nilikha ay mas malaki kaysa sa dati. Ito ay isang maliit na sulyap lamang ng mas malaking kalooban. Ito ang impluwensya ng pagpilit sa kanyang sarili na gamitin ang tula. Ang kanyang pisikal na pangangatawan ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, pinalaki ang kanyang mana heart at pinabuti ang kakayahang mag-imbak ng mas maraming lakas. Sa pamamagitan ng di pangkaraniwang paraan, naabot niya ang antas ng isang dalubhasa sa espada, pinabuti ang kanyang koneksyon sa pinagmulan at inalis ang paghihigpit sa ilan sa kanyang mga kapangyarihan. Ang kanyang 2 mata at 2 tainga ay lubos na napabuti. Sa kabuuan, isang sesyon lang ng pagmumuni-muni ang nagtulak sa kanya sa ibang antas. Nararamdaman niya ang malaking pagbabago sa bawat maliit na galaw. Nakagawa siya ng isa pang hakbang pasulong. Pagkatapos ng mahabang 3 araw na pagsakay sa karwahe, sa wakas ay nakarating na ang karavan sa Elen. Magalang na tinanggap at personal na ineskortan ang unang prinsipe nina Edgar at Torrance Elen, mga anak ng pinuno ng lungsod. Bilang konsiderasyon sa kanilang mahabang paglalakbay, nag-alok si Edgar na ihatid muna ang lahat sa kanilang mga silid. Habang naglalakad sa Elen Mansion, nakita ni Adrian kung bakit tinaguri ang sentro ng produksyon ng mga sandata ang county na ito. Puno ng iba't ibang uri ng sandata ang mga pasilyo. Sa mas malapitang tingin, makikita mo na ang mga espadang nakadisplay ay mga pamporma lamang, mga walang silbing piraso ng metal sa totoong laban. Batay sa unang impresyon, nag-alinlangan si Adrian kung mahahanap niya ang hinahanap niya sa lugar na ito. Kaya hiniling niyang dalhin siya sa samahan ng mga panday sa loob ng teritoryo. Malugod na ipinagkaloob ni Edgar ang kanyang kahilingan. Habang papunta, binalaan ng lokal na pinuno ang prinsipe na ang mga panday ay magagaspang at matitigas ang ulo, walang eksepsyon. Kapag lubusang nakatuon sa kanilang trabaho, hindi nila mapapansin kahit na bumisita ang pinuno. Nagbigay si Edgar ng mahabang paunang salita kay Adrian na respetuhin ang diwa ng mga manggagawa kahit na tila medyo bastos ito. Matindi ang init ng pugon habang papasok sila sa silid kung saan nangyayari ang mahika. Puno ang hangin ng inday ng bakal na malakas na pinupukpok. Nag-aalab ang mga apoy. Sumisitsit ang mga pandayan. Ginagamit ng mga panday ang apoy at bakal sa perpektong pagkakatugma. Sa gitna ng mga artesano sa silid na ito, may isang pambihirang malinaw na tunog na nagpahanga sa prinsipe. Isang matandang lalaki na masipag na nagpapanday ng espada sa gitna ng silid ang nakakuha ng buong atensyon ni Adrian. Sa hindi malamang dahilan, bawat ritmikong pukpok ng martilyo ay nagpapaalala kay Adrian ng kanyang unang alaala bilang sigruhan. Pinunasan ni Adelia ang pawis sa pisngi ng kanyang Panginoon, na gumising sa prinsipe mula sa kanyang malalim na pag-isip. Habang ang iba pang mga panday ay tumigil sa pagtatrabaho upang magbigay galang sa prinsipe, ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang nakatuon na pagsisikap. Ipinakilala ni Edgar ang lalaking nangunguna sa komite ng pagtanggap bilang si Saxon, ang pinuno ng samahan ng mga panday. Walang pakialam si Adrian. Ang gusto niya lang gawin ay panoorin ang masterclass ng pagpapanday sa harap niya. Sinubukan ni Saxon na sumipsip sa maharlika at sinigawan ang matanda na tumigil sa pagtatrabaho at magpakita ng respeto sa prinsipe.
Kinailangang takpan ni Adrian ang bibig ng gagong iyon para pigilan siyang guluhin ang mga bagay-bagay. Batay sa mga bakanting mesa at hindi komportableng tingin na natatanggap niya mula sa ibang mga panday, mukhang kinaladkad ng pinuno ng samahan ang lahat palabas ng hindi naman inuutusan. Bilang tanda ng paggalang, nakiusap siya sa mga panday na bumalik na sa trabaho. Nang bumalik na ang lahat sa kani-kanilang pwesto, nag-focus ang prinsipe at ipinagpatuloy ang panonood sa kahanga-hangang palabas. Nakatayo lang siya roon habang pinapanood ang isang matandang walang damit pang itaas na paulit-ulit na pumupukpok ng martilyo sa mainit na bakal. Lubusang nabighani ang prinsipe sa proseso. Nasa gitna siya ng isang nagliliyab na mundo. Sa lahat ng taon ng kanyang pag-iral, hindi pa niya naramdaman ang ganitong pakiramdam. Pagkaalis nila sa pandayan, ipinaliwanag ni Edgar na paulit-ulit ng pinapanday at tinutunaw ng matanda ang parehong espada sa nakalipas na kalahating taon. Bawat espadang pinanday ng lalaki ay sinasabing isang obra maestra. Hindi siya tinawag na dalubhasang artesano ng walang dahilan. Wala sa kanyang mga nilikha ang kulang sa kalidad, ngunit tinunaw niya pa rin ang lahat ng ito. Bukod pa rito, sa nakalipas na buwan, halos hindi natutulog ang matanda. Itinuon niya ang kanyang buong sarili sa kanyang trabaho. Dahil sa kanyang edad, medyo nakakabahala ito. Ilang araw matapos silang makarating sa Elen, ginawang regular na gawain ng prinsipe ang pagbisita sa pandayan ng maaga at pag-alis ng gabi na. Tahimik lang niyang pinanood ang dalubhasang artesano na ipagpatuloy ang matinding pang-araw-araw na gawain. Salungat sa tensyon na idinulot ng pagdating ng unang prinsipe, wala siyang ginawang anumang insidente. Ang kanyang pananatili sa Elan ay umabot na sa huling araw nito. Sa araw ng pag-alis, mas matindi ang pagtatrabaho ng dalubhasang artesano kaysa sa karaniwan. Umaasa ang prinsipe na manatili hanggang sa makita niya ang huling produkto, ngunit sino ang nakakaalam kung gaano katagal iyon? Kaya umalis na lang siya na may malalim na panghihinayang. Napakaraming bagay na dapat asikasuhin. Bago ang kanilang pag-alis, iniutos ni Adrian sa kanyang mga tauhan na maghanda ng isang piging ng pamamaalam. Pagkatapos ng piging, tumakbo si Edgar sa kanyang pinto kinaumagahan. Tuwang-tuwa siyang sumisigaw tungkol sa natapos na espada ng dalubhasang panday. Sabik na sabik, tumakbo ang prinsipe papunta sa pandayan at nakita ang matanda na may hawak na isang maringal na sandata. Dahan-dahan niyang nililinis ang mga gilid ng kanyang pinakabagong nakamamatay na obra. Nang ito'y 100% malinis at matalim na, kusang loob na isinuko ng dalubhasang panday ang sandata sa prinsipe. Habang tinitingnan ang talim, nabuo sa isipan ni Adrian ang mga salitang perpektong naglalarawan sa sandaling iyon. Ito ay isang sandatang pinainit na parang sumisikat na araw sa abot tanaw, at pinalamig hanggang ang kulay nito ay tumugma sa pulang-pula na damit ng hari, isang espadang katulad ng araw at ang hari ay isinilang. Nang pangalanan na ang espada, iminungkahi ng panday ang pangalang Damarung. Para sa panday, ang ibig sabihin nito ay takip silim. Para sa prinsipe, ito ay magiging bukang liwayway. Nang maisuko na ang sandata sa nararapat na may-ari nito, mabilis na bumigay sa pagod ang matanda. Bago pa siya bumagsak sa sahig, nasalo ng prinsipe ang dalubhasang panday. Naramdaman ang mahinang pulso sa katawan ng matanda, nagpasya si Adrian na manatili pa ng isang gabi sa Elan. Sa kanyang higaan ng kamatayan, isinalaysay ng matanda ang sandaling nakita niya ang prinsipe na pinapanood siyang magtrabaho. Sa unang araw na yon, nabuo ang espada sa kanyang isipan na tila ginagabayan ng tadhana. Ang mismong espada ang pumili ng araw na ito'y isisilang. Dahil alam na papunta na sa kabilang buhay ang panday, nagpasya si Gruhan na maging tapat at ibinunyag ang kanyang sikreto. Nakakagulat, maganda ang pagtanggap ng matanda sa revelasyon. Ang isang panday at isang dating espada ang pinakamahusay na nakakaintindi sa puso ng isa't isa. Bilang kanyang huling kahilingan, iniabot ng panday ang kanyang nanginginig na kamay at hiniling na hawakan sandali ang huling espadang kanyang ginawa. Hawak ang puluhan, binasbasan niya ang espada na maging kasing dakila ng dati nitong may-ari. Nangako si Adrian na magiging ganoon nga, at sa wakas ay pumanaw na ang matanda. Pagsikat ng araw, tumakbo pabalik si Edgar sa tolda ng prinsipe para masilayan ang bagong espada, Damarung, isang talim na pinanday gamit ang mismong kaluluwa. Sinubukan niyang kumbinsihin ang prinsipe na hindi angkop gamitin ang espada ng matanda at dapat ay gumamit na lang siya ng isang magic sword. Kahit hindi pinakamataas na uri, ang magic sword na ipinakita ni Edgar ay kahit papaano'y isang mahusay na mid-grade. Nakita ang pakana ni Edgar, walang hiyang kinuha ng prinsipe ang magic sword at tumangging isuko si Damarung. Upang matiyak na hindi siya mapapaatras, tiniyak niyang bigyan ng pressure si Edgar gamit ang katapatan ng pamilya Elan sa korona. Ang tanging nagawa ng tusong maharlika ay lunukin ang pagkatalo at magkunwaring ayos lang. Plano niyang akitin ang prinsipe ng isang magarbong magic sword kapalit ng talim ng dalubhasa, ngunit nauwi lang sa pagbibigay ng dalawang mahalagang sandata ng libre. Walang nang pagkaantala, umarangkada na ang karabana. Ang mga mangangabayo ay sumugod ng buong bilis habang ang mga karwahe at hukbong lakad ay sumunod sa tamang bilis. Para makabawi sa mga pagkaantala, kailangan nilang magmadali. Habang paakyat sa kanyang karwahe, nabunggo ng prinsipe si Teobale.
Halos hindi sila nagkita sa buong panahon nila sa Ilen dahil abala si Bale sa ibang gawain. Mula ngayon, magmamadali silang mga bayo upang makarating sa Iron Lion Fortress bago magtakip silim. Nakakatawa, hindi marunong mga bayo ang prinsipe. Literal siyang espada sa Diyos na lang ang nakakaalam kung gaano katagal, kaya paano siya matututong mga bayo. Magulo ang daan papuntang Iron Lion Castle. Kinailangan niyang matutong mga bayo habang nasa daan. Maraming pagsusuka, nakakabaliw na pag-angat ng kabayo, at mga maiiwasang liko at pagpihit. Kahit hindi ito ang kalahating araw na biyaheng orihinal na pinlano, nagawa nilang marating ang destinasyon sa halos isang buong araw na pangangabayo. Ang prestihiyo ng Iron Lions mula sa bahay ng Bull Rodin ay isinabuhay sa welcome party na inayos para tanggapin ang maharlikang supling ng Leon Berger. Ang mga leon na ito ay mas masigla kaysa sa inaasahan. Malinaw ang dahilan. Hindi siguro masaya ang mga lalaking ito na ang kanilang diyosa ay naagaw ng isang walang kwentang prinsipe. Sa pag-iisip na magiging masaya na asarin ang mga leon, kumpiyansang naglakad si Adrian papunta kay Arwen. Nang magkaharap na, lumuhod ang kagalang-galang na kabalyero at nagbigay ng pinakamagalang na pagbati sa kanyang Panginoon. Muntik nang suguri ng mga Iron Lion ang unang prinsipe doon din. Agad ang kanilang reaksyon, ngunit ganoon din si Adelia Barnes. Kung mawawala sa sarili si Adelia dahil sa galit sa sandaling ito, masamang balita yon. Kinailangan siyang ibalik sa katinuan ng prinsipe mula sa kanyang kumukulong, nakamamatay na galit. Mabuti na lang at patuloy niyang nililinang ang kanyang pagiging masunurin. Bumaling siya pabalik kay Arwen at inanyayahan ang Thorny Rose na sumunod sa kanya sa ibang lugar. Marami pang kwento na hindi pa nila napag-uusapan. Mas maganda kung sasama ang mga leon sa likod niya. Ang unang hinto ng prinsipe pagdating ay ang training grounds. Sabik na sabik siyang masaksihan ang mga Iron Lion na sinasabing pinakamagagaling sa kaharian sa aksyon. Naglabas si Adrian ng isang bukas na hamon para sa sinumang sapat ang tapang na humarap, ngunit medyo pabigat ang kanyang estado bilang unang prinsipe. Kaya nanumpa siya sa ilalim ng pangalang Leon Berger na walang mananagot sa resulta ng anumang duelo ngayon. Nang hindi gumana ang paglalambing sa kanila, gumamit siya ng pang-aasar sa mga leon. Kung walang makikipag-espadahan sa kanya, ang tanyag na reputasyon sa buong mundo ay isa lamang palang kasinungalingan. Tama, dahil hindi na matiis ang pang-insulto, humarap si Dale ng House Danan. Sinabi niyang malayo pa siya sa pagiging karapat-dapat na kumatawan sa espada ng mga Iron Lion, ngunit handa siyang manindigan. Natutuwa lang ang prinsipe na may kumagat sa kanyang pain. Nagpa siya si Dele na mauna at sumugod hawak ang kanyang kahoy na espada. Sinalubong ni Adrian ang unang sagupaan ng isang malakas na tugon na sumira sa katawan ni Dele mula sa loob. Dumulas ang kanyang pulang ulo sa maputik na sahig ng training ground. Isa na ang bagsak, marami pa, hinimok ng prinsipe ang mga kabalyero na pumila at subukan siya. Ang susunod sa listahan ay si Paul Rothim, isang third-year kumpara sa bagitong si Dale. Gaya ng inaasahan, nabugbog ang mukhang sanggol na kabalyero ng walang kalaban-laban. Si Holly, isang fifth-year apprentice, ay inakalang kaya niya. Hindi pala. Sumunod si Judith, at ipinakita sa kanya ng prinsipe ang pantay na karapatan, pantay na laban. Bawat taong ipinadala ng mayabang na mga Iron Lion ay natalo sa isang kahanga-hangang paraan. Nagpatuloy ang bugbugan na ito sa loob ng kalahating araw. Hindi nagtamo si Adrian ni isang galos. Matapos linisin ang mga apprentice, nakaramdam ang prinsipe ng pagnanais na pagtripan ang mga opisyal na miyembro ng Knight Order. Upang mag-udyok pa ng gulo, malakas niyang inihayag na sasama si Arwen sa kanya pauwi. Hindi nagpakita ng anumang pag-aalinlangan ang Thorny Rose at tinanggap ang kapritsyo ng kanyang Panginoon. Ang simpleng panlilinlang na ito ay nagpatayo at nagsalita sa isa sa mga opisyal na miyembro ng Iron Lions. Narinig ng kabalyero ang hilig ng prinsipe sa pagsusugal, kaya nagmungkahi siya ng isang maliit na pusta para pasiglahin ang mga bagay. Bago pa mapahiya ng kabalyero ang kanyang sarili, nagmatigas si Adrian at ipinahayag na si Arwen ay hindi isang premyo para sa isang torneo. Dapat ay iba na lang ang kanilang ipusta. Inihagis niya ang gasgas na training sword at humingi kay Carls ng isang tunay na talim. Hinugot ng unang prinsipe ang magic sword at inilagay ito bilang pusta para sa isang duelo. Sinumang may maayos na mata ay makikita na ang magic sword ay isang kayamanan. Hindi komportable sa kasunduan, sinubukan ni Arwen na magboluntaryo bilang premyo, ngunit siya ay 1,000 beses na mas mahalaga kaysa sa isang simpleng espada. Ang halaga ng isang magiging sword master ay hindi maikukumpara sa pinanday na bakal. Tinanggap ni Dunham ng bahay Fahrenheit ang hamon. Bilang isang opisyal na Iron Lion Knight, malapit na siyang makalusot sa isang triple chain. Halos nasa double chain na siya. Ang kanyang espada ay ang 17 talim na ginawa ng dalubhasang panday. Para maging patas, handa rin niyang ipusta ang itinatanging sandata na ito sa isang labanan. Dahil medyo sineryoso ang laban na ito, nagpa siya ang prinsipe na gamitin ang kanyang pangunahing sandata sa kanyang mga kamay bilang ika-100 at huling obra ng dalubhasa na natapos ilang araw lang ang nakalipas. Pinainit ni Dunham ang kanyang mga chain. Bagamat hindi siya sumasang-ayon sa landas ng espada na tinatahak ng prinsipe, kitang-kita ang pagsisikap na makarating doon.
Bilang paggalang doon, nangako si Dunham na ibibigay ang lahat sa laban na ito. Kailanman ay hindi masasanay si Adrian sa mga taong basta-basta na lang tinutukoy ang kanyang mana heart bilang maling landas. Natutunan niya na ang paggalang na nakadirekta sa kanya ay dapat na para sa kanyang masisipag na tauhan. Pinakiusapan ng prinsipe ang kanyang sinasanay na knight at katulong, si Adelia, na panooring mabuti ang mangyayari. Ang landas na ito ang tatahakin nilang dalawa. Naapektuhan ang aura ng kanyang Panginoon, hindi na malayang sinabayan ni Adelia ang kanyang frequency mula sa likuran. Walang palya, handa siyang gawin anuman ang gusto at kailangan ng prinsipe.